Isa pala akong rich kid. Back to ears is body. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at pakihit na din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. The Secretly Rich Man. Kabanata 11. Alam ni Gerald na kahit anong litrato ang kanyang pinag-uusapan ay dahilan lamang upang makilala siya. Sa totoo lang, ayaw na ayaw ni Gerald na makilala si Xavier. Nakaramdam siya ng sobrang lungkot ng puso dahil mahal na mahal niya ito dati. Gayunpaman, nagsisinungaling siya kung sasabihin niyang wala siyang anumang nararamdaman para sa kanya. Pagkarinig ni Gerald ng malungkot na tinig ni Xavier, pumayag siyang makipagkita sa kanya kaagad, bumangon siya at hinanap ang mga larawan na itinatago niya sa kanyang aparador sa buong panahon na ito. Parehas nilang kinunan ang mga larawang ito sa tabi ng maliit na lawa sa tabi ng campus bago ito. Sa oras na iyon, si Xavier ay inilahad ng maalab ang kanyang mga braso at inakbayan din siya ni Gerald habang siya ay malambing na ngumiti sa kanya. Gayunpaman, ngayon na ang sitwasyon ay umunlad na sa paraan nito, masasakit ang puso ni Gerald. Tinitigyan ni Gerald ang $100,000 na inilabas niya mula sa bangko kaninang umaga. Sa katunayan, ginugol ni Gerald ang pera na iyon upang masiyahan sa buhay at mabawi ang lahat ng bagay na hindi niya nakuha sa nakaraan. Sa wakas na pagtanto ni Gerald na siya ay masyadong walang muwang, hindi niya kailangan ng anumang cash. Maaari niyang gawin ang anumang nais niya sa lahat ng mga card na ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid. Alam ni Gerald na ang pag-iwan ng napakaraming pera sa kanyang dormitoryo ay hindi solusyon. Paano niya dapat ipaliwanag ang sitwasyon sa kanyang mga kasama sa bahay kung nakita nila ang pera? Sa paglipas ng mga taon, nasa tabi niya ang pangkat na ito ng taos-pusong mga kaibigan dahil sa kanyang kahirapan. Gayunpaman, natatakot si Gerald na mawala siya sa kanila kung sinabi niya sa kanila ang totoo ngayon. Ayos lang. Bababa ako upang makilala si Xavier bago ko mailagay ang $100,000 na ito pabalik sa aking bank account. Hindi makahanap si Gerald ng isang magandang bag ng papel. Sa makatuwid, simpleng kinuha niya ang isang itim na bag ng basura mula sa kanyang dormitoryo bago niya mailagay ang $100,000 sa bag kasama ang larawan na kinuha niya kasama si Xavier sa tabi ng maliit na lawa ng campus. Narito ako, Gerald. Sinimulan ni Xavier ang pagwagayway ng mga kamay sa kanya kaagad nang makita siya na naglalakad papunta sa kanya. Sakto ang pakiramdam sa oras kung kailan pa sila nagde-date. Sa katunayan, si Xavier ang nakaramdam ng pinaka hindi komportable ngayon. Pumili si Gerald ng isang Hermes bag na nagkakahalaga ng $55,000 ngayon. $55,000. Gaano katagal aabutin ng isang ordinaryong tao upang makagawa ng gayong halaga ng pera? Lalo na mahirap ito dahil yumaman si Gerald kaagad sa pagtapon niya sa kanya. Hindi makapaniwala si Xavier sa napalampas niya. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya siyang gamitin ang litrato bilang isang dahilan upang makipagkita kay Gerald. Ano ang mali? Galit pa rin si Gerald pagdating sa lawa ngunit hindi niya ipinakita kay Xavier ang malambot at banayad niyang tagiliran. Sa halip, nagpanggap siyang malamig at walang pakialam sa kanya. Hindi mapigilan ni Xavier na sulyapan ang itim na basurahan na nasa kamay ni Gerald. Pagkatapos nito, sinabi niya, akala ko may iba ka pang dadalhin sa iyo pagdating mo sa akin. Labis na nabigo si Xavier. Una niyang pinapantasyahan na dadalhin ni Gerald ang $55,000 na Hermes bag kasama niya habang nakikiusap sa kanya na makasama ulit siya. Hindi inaasahan, simpleng magtatapon siya ng kanyang basura matapos niyang makilala siya. Kinuha ni Gerald ang larawan sa kanyang bulsa bago niya sinabi, narito, Xavier. Pagkatapos ibalik ko sa iyo ang larawang ito, pareho na kaming walang koneksyon sa bawat isa. Plano ni Gerald na panatilihin ang litrato bilang isang alaala ngunit tila parang hindi na niya kailangan gawin iyon. Si Xavier ay medyo balisa sa oras na ito. Nakaramdam siya ng labis na pagkalungkot at pinadyak niya ang mga paa bago niya hinampas sa dibdib niya si Gerald. Ang kulit mo talaga. Ang kulit mo talaga. Naiisip mo ba talaga na ang dahilan kung bakit kita hiniling na makipagkita sa akin dito ay dahil lamang sa nais kong ibalik mo sa akin ang larawang ito? Nagulat ang ekspresyon ni Gerald sa mukha. Kung hindi iyon ang dahilan, bakit mo ako hiniling na makipagkita sa iyo? Gerald, paano ko maipapaunawa sa iyo ang katotohanan? Sa tingin mo talaga may kinalaman ako kay Yuri? Sinabi ni Xavier, ang tanga mo. Ginawa ko lang ito dahil sinusubukan kita subukan. Subukan mo ako, tanong ni Gerald habang ngumiti siya ng mapait. Pumunta siya sa Grove kasama si Yuri dahil gusto niyang subukan ito. Sa pagtatapos ng araw, tila ito ay isang pagsubok para sa kanyang sarili. Ayaw na ni Gerald na magsabi ng iba pa. Tama kung gayon, maaari kang magsagawa ng anumang mga pagsubok na gusto mo.
Ibabalik ko lamang sa iyo ang larawang ito at dapat pareho kaming lumayo mula sa isa't isa mula ngayon. Paalam. Umiling si Gerald bago siya tumalikod para umalis. Ikaw, Gerald, huminto ka. Kung lalayo ka sa akin ngayon tatalon ako kaagad sa lawa. Talagang hindi inaasahan ni Xavier na si Gerald na dating masunurin at maalalahanin sa kanya ay kumilos ng walang pakialam at malamig sa kanya ngayon. Nag-ipon ng lakas ng loob si Xavier habang nakatayo patungo sa lawa tulad din ng inaasahan sa kanya ni Gerald. Alam ni Gerald na sinusubukan lang niyang pigilan siya habang nais niyang umalis kaagad. Gayunpaman nang makita niya si Xavier na nakasandal sa lawa patuloy na naramdaman ni Gerald na kumikibot ang mga talukap ng mata niya dahil sa takot. Dali-dali siyang lumapit kay Xavier bago siya yakapin at pinigilan na tumalon sa lawa. May luha sa mga mata ni Xavier habang sinabi niya, huwag mo akong subukang pigilan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, mas gugustuhin kong mamatay. Hayaan mo lang akong mamatay. Hayaan mo akong mamatay. Huminga ng malalim si Gerald. To be honest, talagang wala na siyang tiwala kay Xavier. Lalo na ito ay matapos niyang marinig ang buong kwento kung bakit siya tinapon ni Xavier mula sa Nigel. Gayunpaman, nagbabanta si Xavier na tumalon sa lawa kung iniwan siya nito at naramdaman niya na siya ay naging matapat. Hindi may kakaila ni Gerald na medyo naantig siya sa oras na ito. Pagkatapos nito, dali-dali niyang sinabi, okay, I believe you. Ngumiti si Xavier bago niya sinabi, alam ko ito, Gerald. Alam kong umiibig ka pa rin sa akin. Kahit na tumalon ako sa lawa ngayon, hindi ito dahil binili mo ang Hermes bag o dahil mayaman ka ngayon, ngunit nais ko lang patunayan sa iyo na ang pagmamahal ko sa iyo ay totoo. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi pa ako naging materyalistang tao. Kung hindi man, hindi sana tayo masyadong magkakasama. Wala namang sinabi si Gerald. Sa oras na ito, naghihinalo si Xavier kay Gerald bago niya sinabi, by the way, Gerald, curious talaga ako. Paano ka naging yaman bigla? Paano mo kayang magbayad ng $55,000 para sa isang bag? Hindi mapigilan ni Xavier na magtanong. Alam ni Gerald na siguradong itatanong sa kanya ni Xavier ang katanungang ito. Gayunpaman, hindi na siya ang Gerald na magsasabi sa kanya ng lahat. Katulad nito, nais ni Gerald na subukan si Xavier. Nako, kaya ito ang nangyari. Iniligtas ko ang isang batang babae na sinaktan ng kotse ilang araw lamang ang nakakalipas at hindi ko aasahan na ang pamilya ng bata ay magiging mayaman. Gayunpaman, dahil nagmamadali sila, nagpa siya ang kanyang mga magulang na bigyan ako ng isang-isang card ng mamimili. Sinabi nila sa akin na ito ay isang napakahalagang card at nais lamang nilang ipahayag ang kanilang pasasalamat sa akin. Agad namang nanlaki ang mga mata ni Xavier. Sa madaling salita, magagamit mo lang ang Universal Global Supreme Shoppers Card na iyon. Tumango si Gerald. Kung gayon, nasaan na ang bag ngayon? Tiyak na maibebenta mo ang bag na iyon sa maraming pera. Medyo nabigo si Xavier, akala talaga niya ay yumaman si Gerald magdamag. Hindi bababasa, mayroon pa rin siyang Hermes bag na nagkakahalaga ng $55,000. Sumagot si Gerald, ibinigay ko kay Noemi ang bag na Hermes bilang regalo sa kaarawan. Ano? Nagulat si Xavier. Ibinigay mo ang bag na iyon. Ibinigay mo ang bag na nagkakahalaga ng $55,000 ang layo. Sa madaling salita, wala kang maiiwan ngayon. Tumango si Gerald. Xavier, hindi talaga ako makapaniwala na hindi ka materyalistang tao. Upang isipin na talagang malalim ang pag-ibig mo sa akin. We should. Gerald gustong hawakan ang kamay ni Xavier sa oras na ito. Sampal. Lumayo ka sa akin. Bakit ako ma-in-love sa isang tag-ayat na tulad mo? Matapos malaman ang katotohanan, binigyan ni Xavier si Gerald ng isang mahigpit na sampal sa kanyang mukha. Damn it. Hindi ako makapaniwala na nag-aksaya ako ng maraming oras at halos tumalon sa lawa dahil sa iyo. Nakakatawa ito. Napakatanga lang nito. Sigaw ni Xavier kay Gerald habang sinaman siya ng tingin sa kanya. Hahaha. Gerald ganap na sumuko kay Xavier nang makita niya ang pag-arte nito ng ganito. Ito ay talagang ito ang totoong mga kulay ng Xavier. Xavier, talagang nasiyahan ako sa iyo, sabi ni Gerald habang pamatak ang luha sa kanyang mga mata. Parehas na silang dalawa ay napakahusay na magkasama. Mangyaring huwag sayangin ang aking oras. Wala akong pakialam kung ang isang kawawang lalaking tulad mo ay nadismaya sa akin. Hindi ko talaga dapat inabala ang pag-aksaya ng oras ko sa'yo. Ang mga taong katulad mo ay dapat na pumili lamang ng basura. Upang mailabas ang kanyang galit at pagkabigo, hinawakan ni Xavier ang basurahan sa kamay ni Gerald. Nais niyang itapon ang bag ng basura sa kanyang mukha. Gayunpaman, mula nang mahawakan niya ng husto ang basurahan, napunit ang basurahan. Ang $100,000 na nakakalat sa lupa. Lahat sila ay pulang tala ng bangko. Ano?
Ito, nanlaki ang mga mata ni Xavier sa hindi makapaniwala habang nakatingin sa pera sa lupa. Kabanata 12. Tinitigan ni Xavier ang pera na nakakalat sa buong lupa. Labis siyang naguluhan. Hindi niya sana pinapangarap na ang basurang bag ni Gerald ay naglalaman talaga ng isang tumpok ng pera. Ano? Ang perang ito. Hindi alam ni Xavier kung ano ang iisipin. Gerald, saan mo nakuha ang perang ito? Hindi pinansin ni Gerald si Xavier. Sa halip, nag-squat siya bago niya kinuha ang $100,000 mula sa lupa. Bakit ka nag-aalala? Hindi mo ba sinabi na hindi ako karapat-dapat sa isang tulad mo dahil mahirap lang akong tao? Pagkatapos nito, tumalikod na si Gerald para umalis. Si Xavier ay nakakakuha ng pagkainip sa oras na ito. Kung talagang mahirap si Gerald at kung talagang binili niya ang bag gamit ang one-time shopper's card na iyon, hindi maramdaman ni Xavier na sayang ang paghihiwalay nila. Hindi niya pagsisisihan ang kanyang mga ginawa. Gayunpaman, ngayon ay mayroon talagang $100,000 na pera si Gerald. Gerald, tigilan mo na. Mas mabuting ipaliwanag mo sa akin ang bagay na ito. Kung hindi man, sisigaw ako. Sigaw ni Xavier habang tumatakbo siyang balisa. Kailangan niyang malaman ang totoo. Hindi niya alam kung bakit siya natatakot lalo na si Gerald ay talagang naging isang mayamang magdamag. Kiyawan. Hahahamapait na ngumiti si Gerald bago niya sinabi, Xavier, magagawa mo lang ang gusto mo. Tulong. Tulungan mo ako. May nagtatangka sa panggagahasa sa akin. Napasigaw si Xavier ng buong lakas. Kahit na gabi na, marami pa ring mga mag-asawa sa campus na magkasama. Pagkarinig nila ng sigaw ni Xavier, tumingin agad sila patungo sa lawa. Damn it! Hindi maiisip ni Gerald na talagang magsisigaw si Xavier para sa tulong at sasabihin na sinusubukan niya siyang gumahasa. Xavier, ano ang sinusubukan mong gawin? Okay, panalo ka at talo ako. Nagmamadaling bumalik si Gerald sa Xavier bago siya hinimok na tumahimik. Gerald, gusto ko lang sabihin mo sa akin kung bakit mayroon kang $100,000 na cash. Sabihin mo sa akin ang totoo ngayon. Sabi ni Xavier habang nakasimangot. Nawala na ang pag-asa ni Gerald sa babaeng ito. Ayaw niyang may gawin pa sa kanya sa makatuwid, nagpasya siyang magpatuloy sa kanyang kasinungalingan para lamang tuluyan siyang sumuko sa kanya. Kailangan kong ibalik ang $100,000 na ito sa isang tao. Hindi ba sinabi ko sa iyo ang tungkol sa batang babae na naisave ko ilang araw na ang nakakalipas? Bukod sa pagbibigay sa akin ng card ng mamimili, nagpasya din silang bigyan ako ng $10,000 na gantimpala. Gayunpaman, sobra ang ibinigay nila sa akin at sa halip ay binigyan nila ako ng $100,000. Iyon ang dahilan kung bakit ibabalik ko sa kanila ang $70,000. Sinserong sabi ni Gerald. Sa wakas naintindihan ni Xavier ang buong sitwasyon. Una sa lahat, alam niya na hindi mabuting sinungaling si Gerald. Pangalawa, kung talagang naging mayaman si Gerald sa magdamag, bakit siya magbibihis ng ganito casual? Hindi naman siya nagmukhang mayaman. Matapos makinig sa paliwanag ni Gerald, ang lahat sa wakas ay nahulog sa lugar, ang lahat sa wakas ay tila napakalohikal ngayon. Naiintindihan ko na ngayon. Sa madaling salita, bukod sa $10,000 na cash, wala ka nang natitira. Huminga ng malalim si Xavier at pakiramdam niya ay parang tuluyan na niyang mabitawan si Gerald na wala man lang pinagsisisihan. Kung nasiyahan ka, nais kong umalis ngayon. Pagkatapos nito, lumayo si Gerald dala ang $100,000 sa kamay. Ang isang mahirap na tao ay palaging isang mahirap na tao. Mas makakabuti sa akin na bumalik sa aking Yuri. Nagmamadali ring umalis si Xavier matapos ang titig sa likuran ni Gerald. Hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng labis na pagkabalisa matapos na ideposito ang kanyang pera sa ATM machine. Si Xavier ay ganap na nagbago at hindi niya siya makilala. Xavier, kung makakalimutan lamang niya ang tungkol sa Hermes bag na iyon at kung talagang wala siyang pakialam kung mayroon siyang pera, hindi niya maisip na makipagbalikan sa kanya. Kung sa bagay, si Gerald ay hindi lamang nagkaroon ng $10,000. Mayroon siyang hindi mabilang na $10,000 na pag-aari niya. Bamantong hininga si Gerald habang nagsisimulang maglakad pabalik sa kanyang dormitoryo. Sa oras na ito, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay isang tawag sa telepono mula kay Naomi. Gerald, gusto mo bang magkaroon ng cake? Kung nais mo, mag-drop sa dormitory ng mga batang babae. Dodolan kita. Noon pa man ay naging alalahanin at maalalahanin si Noemi kay Gerald. Sa katunayan, kapwa sila nagkakasundo at palaging napakasaya at nakaka-relax ni Noemi tuwing kasama niya si Gerald. Maaari rin siyang magkaroon ng taos-puso na pag-uusap kasama si Gerald. Hindi tulad ng lahat ng ibang mga lalaki, walang masamang balak si Gerald at talagang kaibigan niya ito dahil gusto niyang maging kaibigan. Hindi niya inisip na makatulog sa kanya ng lahat. Ham, cake,
Okay lang, wala na akong gana kumain, tumawa si Gerald. Pinahalagahan niya talaga ang pagkakaibigan niya sa kaisa-isang kaibigan na babae, si Naomi. Sige, Gerald, ano man ang nangyari ngayong gabi, tandaan mo na palagi kang magiging aking mabuting kaibigan. Gusto ko talaga ang bag na binili mo sa akin. Ang dalawa sa kanila ay nagpatuloy sa pag-uusap ng kaunting sandali bago tuluyang ibinaba ni Naomi ang telepono. Sa oras na ito, marami sa kanyang mga kaibigan ang naghihintay sa kanyang dormitory. Naomi, bakit ang ganda mo sa isang tulad niya? Alice, alam ko na minamaliit mo si Gerald, ngunit kailangan mong maniwala sa akin. Hindi siya ang uri ng taong iniisip mong siya. Napakatotoo at mabait na tao kung susubukan mo lang siyang makilala. Si Alice ay nasa silid din ni Noemi sa oras na ito. Sa katunayan, ang taong nakadama ng labis na pagkabalisa ngayong gabi ay si Alice. Plano niyang makilala ang isang mabait na lalaki na maaari niyang isiping mag-date ngayong gabi, ngunit ang unang taong nakasalamuhan niya ay si Gerald. Pagkatapos nito, napunta siya sa pagkakaroon ng magagandang damdamin para kay Nigel na nawala ang lahat ng magdamag. Talagang nababagabag si Alice nang maisip niya kung gaano ito nakakahiya kapag naghihintay sila sa labas ng Wayfair Mountain Entertainment ngunit hindi sila nakapasok. Ito ay isang hindi kanais-nais na karanasan. Naramdaman ni Alice na nagsimula na ang malas niya sa pagkakakilala niya kay Gerald. Iyon din ang dahilan kung bakit niya kinamumuhian si Gerald. Hindi ako makapaniwalang binigyan ka pa niya ng pekeng Hermes bag. Hindi ko nakita ang Gerald na nakakadiri kung hindi dahil sa bag na ito. Inis na inis ni Alice nang makita niya si Naomi na tinatrato ang bag na ibinigay sa kanya ni Gerald tulad ng isang uri ng kayamanan. Kinuha niya ang bag mula kay Noemi bago itapon sa basurahan. Mabilis na lumakad si Noemi papunta sa basurahan upang kunin ito. Maligayang kaarawan, Noemi. Bago pa niya ito magawa, ang ilan sa kanyang mabubuting kaibigan mula sa katabing dormitoryo ay lumapit sa kanyang silid na may kasamang malaking cake. Kayong mga babae ay narito. Nagmamadaling pumunta si Noemi sa pintuan upang salubungin ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos nito, naglakad sina Felicity at Xavier sa silid ni Noemi. Kahit na hindi na masyadong nakausap ni Noemi si Xavier dahil kay Gerald, binati pa rin niya ito ng may ngiti sa labi. Wow! Naomi, dapat nakatanggap ka ng maraming kamanghamanghang regalo. Paano mo talaga maitatapon ang isang magandang bag sa basurahan? O aking Diyos! Kahit isang bag ng Hermes. Pabirong sabi ni Felicity nang makita ang bag ng Hermes sa basurahan. Tiyak na isang Diyosa si Felicity Nelson sapagkat napakaganda niya. Parehong Felicity at Alice ay maaaring isaalang-alang ang dalawang pinakamagandang batang babae sa buong dormitoryo. Nang tignan ni Alice si Felicity, na pantay kasing maganda at matikas sa kanyang sarili, hindi mapigilan ni Alice na makaramdam ng kaunting kompetisyon. Kaya paano kung si Hermes ito? Ito ay isang pekeng bag na Hermes na binili ng isang mahirap na tao. Ani Alice habang nakasimangot. Sa oras na ito, si Xavier ay nakatayo sa tabi ni Felicity at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay nagbago kaagad pagkakita niya sa Hermes bag na pinag-uusapan nila. Tikas niyang nakilala na ito ang Hermes bag na binili ni Gerald ng $55,000 kaninang umaga. Nakaramdam siya ng sobrang hindi komportable matapos makita ang bag. Isang pekeng. Kinuha ni Felicity ang bag mula sa basurahan bago niya ito tiningnan ng mabuti. Makalipas ang ilang sandali, nanlaki ang mga mata ni Felicity na nagtataka habang patuloy na paikutan ang bag sa kanyang kamay. Hindi sa tingin ko ito ay isang pekeng Hermes. Tingin ko ito ay isang tunay na produkto. Totoo. Ang pangkat ng mga batang babae sa dormitoryo ay nagulat. Paano ito magiging posible? Napakahirap ni Gerald. Paano niya kayang bilhin si Noemi ng isang tunay na Hermes bag? Ang bag na ito ay isang item ng limitadong edisyon ng collector at nagbebenta ito ng higit sa $50,000. Mapanghamak na sabi ni Alice. Hindi alam ni Alice kung bakit ramdam na ramdam niya ang pintig ng kanyang puso nang sabihin ni Felicity na ang Hermes bag ay talagang isang tunay na produkto. Hindi, sigurado ako na ito ay isang tunay na produkto. Nahawakan ko ang tunay na Hermes bag sa kanilang tindahan ng butik at parang pareho ang pakiramdam. Ganap na imposible para sa isang pekeng bag ng Hermes na magkaroon ng parehong pagkakayari tulad ng orihinal. Mayroon akong numero ng telepono ng tagapamahala na nagtatrabaho sa Hermes B Boutique Store na direkta sa tapat ng aming universidad at maaari kong tawagan siya upang tanungin kung may bumili sa item ng collector na ito mula sa kanilang boutique store. Malalaman natin ang totoo. Hawak ni Felicity ang Hermes bag sa kanyang kamay na para bang isang napakahalagang item. Ang kanyang sinabi ay agad na hinihingal ang lahat ng mga batang babae. Sa oras na ito, inilabas ni Felicity ang kanyang cellphone habang naghahanda siyang tawagan ang manager ng Hermes B Boutique Store. Hindi mo kailangang tumawag.
Sa oras na ito, biglang nagsalita si Xavier. Sa katunayan, kung hindi pa tumatawag si Felicity sa telepono, ayaw niyang sabihin ang totoo dahil talagang binili ni Gerald ang mamahaling bag na nagkakahalaga ng $55,000 para sa iba. Gayunpaman, dahil si Felicity ay tatawag sa telepono, nagpasya siya na maaari rin niyang sabihin sa kanila ang totoo. Ang Hermes bag na ito ay totoong isang produkto. Nang bilhin ni Gerald ang bag kaninang umaga, kami ni Yuri, nandoon din kami sa Hermes B Boutique Store. Nagbayad siya ng $55,000 para sa bag na iyon. Ano? Bam! Ang lahat sa dormitoryo ay nagyelo sa lugar. Kabanata 13. Mabilis na ipinaliwanag ni Xavier kung ano ang nakasalamuhan niya sa umagang iyon sa lahat ng mga batang babae sa dormitory. O aking Diyos! Totoo talaga ito. Ang Hermes bag na iyon ay nagkakahalaga ng $55,000. Si Gerald ay palaging nabubuhay sa tulong mula sa pamantasan at ang perang kinita niya mula sa pagpapatakbo ng mga gawain para sa iba pa. Hindi ko talaga inasahan na may ganon siyang swerte. Talagang natanggap niya ang gayong isang marangyang Universal Global Supreme Shoppers Card. Damn it! Kung nais ni Gerald na bigyan ako ng Hermes bag na ito, tiyak na higit pa sa handang magpalipas ng gabi sa kanya. Isang gabi. Hindi pwede. Kung nais ni Gerald na bigyan ako ng Hermes bag na ito, handa akong maging babae niya kahit isang buwan lang. Nako, wala ka namang kahihiyan. Kahit na alam nilang lahat na ang card ni Gerald ay para lamang sa isang beses na paggamit, alam na ang Hermes bag ay isang tunay na nagkakahalaga ng $55,000 ay nakakagulat pa rin sa lahat. Kahit na naibenta nila ang bag na ito, madali silang makakakuha ng $40,000 hanggang $50,000. Pera pa rin ito. Si Alice ay may isang napakapangit na ekspresyon ng kanyang mukha sa oras na ito. Hindi niya akalain na bibigyan talaga ni Gerald si Naomi ng isang Hermes bag na nagkakahalaga ng $55,000 bilang kanyang reg along kaarawan. Bigla niyang naisip ang lahat ng paghamak na nadama niya para sa kanya ngayon pati na rin ang inggit at paghanga na nararamdaman ng ibang mga batang babae para sa bag ng Hermes sa oras na ito. Pakiramdam ni Alice na nilalaro lang siya. Lalo pa siyang nagalit sa oras na ito. Hahaha. Kahit na ang bag ay talagang nagkakahalaga ng $55,000, hindi ba alam ni Gerald na may benta lang niya ang Universal Global Supreme Shoppers Card para sa mas maraming pera sa halip na direktang gamitin ito. Pinatutunayan lamang nito na ang taong ito ay napaka-dimwitted. Sinabi ni Alice matapos na pag-aralan ang sitwasyon. Tumango din si Xavier bilang pagkilala. Oo, siguradong may problema sa utak ni Gerald. Hahaha, wag po kayo magselos. Ibinigay ni Gerald ang $55,000 na Hermes bag kay Noemi bilang regalo sa kaarawan. Dapat maging masaya tayo para sa kanya. Naomi, dapat mong tretuhin siya sa isang pagkain. Pumadjakik si Felicity. Hindi lamang siya maganda ngunit naging live broadcaster din siya. Marami na siyang nakita sa mundong ito. Oo. Naomi, dapat mong tretuhin siya sa hapunan. Naomi, maaari mo lang ba akong ipahiram sa isang araw ng Hermes bag na ito? Isang araw lang. Lahat ng mga batang babae ay nagmamakaawa kay Noemi sa oras na ito. Gulat na gulat si Noemi. Bakit niya ipahiram sa kanila ang bag? Ang unang pumasok sa kanyang isipan ay ang katotohanang marahil ay hindi alam ni Gerald na maaari niyang ibenta ang card ng shopper para sa mas maraming pera sa halip. Natatakot siyang lokohin siya ng sales girl. Kung tutuusin, hindi pa naranasan ni Gerald ang ganitong uri ng karangyon dati. Hindi, ibabalik ko kay Gerald ang bag na ito. Kung magpasya siyang ibenta ang bag, makakagawa siya ng hindi bababa sa $40,000 hanggang $50,000 at makakapamuhay siya ng walang kabuluhang buhay sa universidad nang hindi na mag-alala tungkol sa pera. Iba ang pag-iisip ni Noemi sa iba at talagang nag-aalala siya tungkol kay Gerald. Hindi pwede. Hindi inaasahan, sumigaw ng malakas sina Xavier at Alice nang magkasabay. Iniisip ni Xavier sa kanyang sarili at talagang hindi niya matanggap ang katotohanan na talagang magkakaroon ng $50,000 si Gerald kung nangyari iyon. Ayaw niya sanang mangyari iyon. Hindi niya ginasto na mabuhay ng mas mahusay si Gerald matapos niya itong itapon. Gusto ni Xavier na maging mahirap si Gerald at miserable na wala siya. Sa kabilang banda, simpleng kinamumuhian ni Alice si Gerald. Naomi, bakit mo gagawin iyon? Si Gerald ang nagbigay sa iyo ng Hermes bag kaya bakit mo ito ibabalik sa kanya? Sumimangot agad si Alice. Felicity smiled before she said, "It's such a valuable Hermes bag. You shouldn't waste it just like that. I want to start a live broadcast and show my viewers this bag. Do you mind if I do that, Naomi?" Naomi shook her head as she smiled kahit na pumayag si Naomi na payagan si Felicity na ipakita ang Hermes bag sa kanyang live broadcast. Iniisip niya kung paano niya makukumbensi si Gerald na ibalik ang bag sa marangyang tindahan kinabukasan.
Kahit na hindi nila maibalik ang orihinal na halagang binayaran ni Gerald para sa bag, makakakuha sila kahit papaano ng 40 hanggang 50,000 dolyar. Pag-click, ang grupo ng mga batang babae ay sumugod upang kumuha ng litrato ng Hermes bag. Ang bag ng Hermes ay tuluyang nahulog sa kamay ni Felicity. Sinimulan niya kaagad ang kanyang live broadcast. Hello, mga sanggol. Hindi ko pa kayo nakikita ng isang araw at talagang na-miss ko kayong lahat. Bukod dito, mayroon akong ilang mga magagandang sanggol na kasama ko ngayon bilang isang karagdagang bonus. Sambit ni Felicity habang nakangiti siya ng pikit sa camera, sa isang iglap, mayroon ng higit sa 3,000 tao na nanonood ng live na broadcast. Si Felicity ay nag-host na ng mga live na broadcast ng higit sa 1 taon. Dahil nag-host siya ng isang lokal na live na broadcast, karamihan sa kanyang mga tagahanga ay ang kanyang mga kamag-aral at kanyang mga kaunibersidad. Sa sandaling lumitaw si Felicity, ang talakayan sa live na broadcast room ay lubos na buhay. Champagne. Ito ay talagang isang bonus. Gusto ko talaga yung matangkad na batang babae na may pulang buhok. Wow! Mangyaring bigyan ako ng numero ng magandang batang babae na may pulang buhok. O aking Diyos! Felicity, talagang kaibigan ka ni Alice mula sa Broadcasting and Media Department. Si Alice mula sa Broadcasting and Media Department ay napakarilag. Inaalis mo ang aking hininga. Sa kabilang panig, si Alice, na palaging may malamig na ekspresyon sa mukha, sa wakas ay napangiti nang makita ang kanyang pangalan sa live chat. Hindi siya naramdaman ng pagkalungkot tulad ng naramdaman niya nang makita niya ang magandang Felicity kanina. Tumango siya habang ngumiti ng bahagya sa mga tagahanga sa screen. Wow! Mas interesado ba kayo sa iba pang mga kagandahan ngayon? Ako'y lubos na nalulungkot. Gumawa ng kilo si Felicity na parang pinupunasan niya ang luha sa mga mata niya habang ipinapakita ang isang namimagaling ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkatapos nito, ang karamihan ng mga tao ay sumagot kaagad. Paano magiging posible iyon? Lahat kayong mga kagandahan ay asawa ko. Mahal ko kayong lahat. Sa oras na ito, nag-prompt ang live na broadcast room, ang mayaman at batang si Yuri ay online na. Ang sobrang yaman na si Danny ay online na. Asterisk, nang makita ng kanilang mga kamag-aral na si Felicity ay online, lahat ay nagsimulang manood agad sa kanya ng live na pag-broadcast. Si Felicity ay talagang isang napakaganda at napakarilag na batang babae at siya ay may karanasan at profesional sa kanyang live na pag-broadcast. Sa makatuwid, siya ay pangarap na batang babae na pangarap na lalaki. Gayunpaman, ang Felicity ay mayroon ding napakataas na mga hinihingi at pamantayan. Parehong sina Yuri at Danny, na mula sa susunod na klase, ay sinubukan na niyang ituloy siya dati ngunit walang alinlangan na nabigo sila. Ito rin ang dahilan kung bakit pareho silang laging sumusubok na suportahan at tulungan si Felicity. Nais nilang makuha ang kanyang magagandang libro. Mga baby, lahat kayo ay may mahal na iba ngayon at umiiyak na ako. Hindi ka ba magpapadala ng mga regalo sa akin? Binibigyan ko kayo ng kasiyahan na tingnan ang napakaraming magagandang batang babae ngayon. Inilahad na paraan ni Felicity. Ang kasama ni Gerald na si Harper ay palaging nagmamahal kay Felicity. Sa makatuwid, pinadalhan niya siya ng 10 rosas ng sabay-sabay. Ang bawat rosas ay nagkakahalaga ng $1. Wow, maraming salamat Harper. Natanggap ko na ang pagmamahal mo. Sumagot si Harper pagkatapos, napakaganda mo, Diyosa. Siya nga pala, hindi ba nasa kamay mo ang regalo na ibinigay kay Gerald kay Noemi ngayon? Sa oras na ito, na-type ni Harper ang kanyang puna sa live chat. Agad nitong napukaw ang isang mainit na talakayan sa mga manunood. Damn it! Hindi ko na malaya na isang Hermes bag iyon. Bukod dito, tila ito ay item ng limitadong collector ng edisyon. O aking Diyos! Felicity, sinusuportahan ka ba ng isang lalaki? Ang puso ko ay nadurog. Sinabi ni Danny, hahaha. Sinabi sa akin ni Yuri na binili ni Gerald ang bag na ito para kay Noemi gamit ang isang one-time shopper's card. Hahaha, hindi ako makapaniwala na si Gerald ay sobrang tanga. Sumagot naman ang mga netizen, oh my God. Dapat tulala siya. Malinaw na sinabi ni Xavier kay Yuri tungkol sa kung paano kayang bilhin ni Gerald ang bag at sinabi ni Yuri kay Danny at sa kanyang mga kaibigan tungkol dito. Pagkatapos nito, ang talakayan sa online ay umikot kay Gerald, Yuri, hahaha. Talagang na-stimulate ako ng maraming mga tanga ngayon. Talagang nakikipaglaban sa akin si Xavier sa buong araw dahil sa ginawa ni Gerald. Nararamdaman ko talaga na parang nagsayang tayo ng maraming oras dahil sa idiot na iyon. Napagtanto ni Harper na lahat sila ay kinukutya si Gerald. Sa makatuwid, sinubukan niyang baguhin ang paksa sa pamamagitan ng pagpapadala kay Felicity ng isa pang 10 rosas, sunod-sunod. Sinabi ni Danny, Harper, bakit mo pinapadala ang Felicity na ito ng sirang regalo? Kakayanin mo lang ipadala ang kanyang mga rosas.
Pagkatapos nito, nagpatuloy siya sa pagtatype. Bakit hindi mo siya padalhan ng isang rocket sa halip? Ang isang rocket ay nagkakahalaga ng $100. Pinadalhan ka ni Danny ng isang rocket. Si Danny ay magpapadala sa iyo ng isang rocket. Nagpadala si Danny ng 5 magkakasunod na rocket sa isang hilera. Sina Felicity, Xavier at Alice ay labis na nasasabik sa oras na ito. Hindi nila namalayan na napakadali kumita ng pera sa pamamagitan ng live na broadcast. Dahil ayaw niyang mahuli, pinadalhan ni Yuri si Felicity ng 10 magkakasunod na rocket ng sabay. $1,000. Nais niyang burahin ang lahat ng malas na nakasalubong niya kay Gerald ngayon. Si Xavier ay sobrang mayabang sa oras na ito. Ito ang kanyang lalaking Yuri. Sumagot naman si Danny, hahaha. Harper, sa palagay ko kahit na ang lahat sa iyong dormitoryo, kasama na si Gerald, ay pinagsama-sama ang lahat ng iyong pera, hindi mo rin may kumpara sa akin. 6 lang kayong poppers sa akin lahat. Nais mo bang makipagkompetensya sa akin sa live broadcast room ngayon? Galit na galit si Harper sa oras na ito, sa dormitoryo ni Gerald, kumirit si Gerald at nagising siya mula sa pagtulog. Pagkatapos nito, nakita niya ang lahat ng mga mensahe na ipinapadala ng kanyang mga kamag-aral, sunod-sunod. Nang buksan niya ang kanyang cellphone, napagtanto niya na lahat ng kanyang mga kaklase ay pinag-uusapan siya at ang Hermes bag na ibinahagi ni Felicity sa kanyang live broadcast. Lahat ng magagandang babae ay nagsasabi na siya ay tanga. What was happening? Natigilan si Gerald. Tinutuya nila siya. Nang basahin ni Gerald ang mga mensahe mula sa kanyang mga kaklase ay napagtanto niya na dapat na pinag-usapan siya ni Felicity sa kanyang live broadcast. Bahagi ba siya ng pagbabahagi niya ngayon? Habang iniisip niya ito, mabilis na nag-login si Gerald sa live broadcast ni Felicity. Pagpasok pa lang niya sa live chatroom, nakita niya si Danny at Yuri na nagmumura at nagkukot siya sa mga kasama sa silid. 6 na poppers. Malamig na ngumiti si Gerald sa sarili. Kabanata 14. Sa oras na ito, sina Yuri at Danny ay lumilikha ng isang eksena sa live na broadcast room. Ang ordinaryong tao ay nagpadala sa iyo ng isang pang-internasyonal na cruise ship. Ang ordinaryong tao ay nagpadala sa iyo ng isang pang-internasyonal na cruise ship. Ang ordinaryong tao ay nagpadala sa iyo ng isang pang-internasyonal na cruise ship. 10 magkakasunod na international cruise ship ang naipadala ng sabay-sabay. Ang presyo ng bawat international cruise ship ay $1,000. Wow! Salamat, ordinaryong tao. Mahal kita, ordinaryong tao. Sigaw ni Felicity sa sobrang kaba, ang bawat isa sa mga batang babae ay hindi mapigil ang tumingin sa screen sa telepono ni Felicity sa ngayon. Hindi ito ordinaryong tao. Pinadalhan niya talaga siya ng 10 international cruise ship na nagkakahalaga ng $10,000 ng sabay-sabay. Sina Alice at Xavier ay bahagyang nagulat sa oras na ito. Narinig na nila na maaari silang kumita ng pera mula sa mga live na pag-broadcast matagal na at nakumbinsi sila ngayon. Ordinary man, taga-unibersidad ka ba? Saang departamento ka galing? Tinanong ang ilan sa mga batang babae sa oras na ito. Kasabay nito, sina Yuri at Danny, na nanonood ng live na broadcast, ay biglang naramdaman ng sobrang panghihina. Siyempre, mayroon silang $10,000. Sa katunayan, ang bawat isa sa kanila ay mayroong 20 hanggang $30,000 bilang kanilang allowance bawat buwan. Gayunpaman kung ang malupit na ito ay maaaring mag-swipe ng $10,000 ng sabay-sabay, dapat talaga siyang maging isang pambihirang tao. Hindi nila magawang magnanakaw mula sa kanya. Si Felicity ay labis ding nasasabik sa oras na ito. Oo, orihinal na tao. Maaari ko bang malaman kung saang departamento ka galing? Sumagot ang karaniwang tao, galing ako sa kagawaran ng wika. Ang kagawaran ng wika, ang departamento namin iyan. Bukod kina Danny at Yuri, sino pa ang napayaman sa kagawaran ng wika? Hindi ko pa naririnig tungkol sa kanya. Nagulat ang lahat ng mga batang babae. Kung siya ay talagang galing sa kagawaran ng wika, tiyakin nilang tiyakin na maganda ang kanilang pagbibihis sa hinaharap. Kung hindi man baka mawala sa kanila ang pagkakataong makasama ang ordinaryong taong ito. Ordinaryong tao, saang klase ka? May girlfriend ka na ba? Kung hindi mo gagawin, maaari kong ipakilala ang isa sa iyo. Sa oras na ito, mabilis na lumakad si Xavier patungo kay Felicity habang kausap niya ang camera. Sa katunayan, si Xavier ay isa ring napakagandang batang babae na may mahabang paa at rosas na pisngi. Iniisip din ni Xavier na dapat din siya magsimula ng isang live na broadcast upang makakagawa siya ng kaunting pera at makuha ang kanyang sarili na isang mayamang tao upang maihanda niya ang kanyang hinaharap. Sa makatuwid, hindi niya maiwasang magtanong dahil sa pag-uusisa. Ordinaryong lalaki, hindi, wala akong kasintahan. Ang ordinaryong tao ay nagpadala sa iyo ng isang pang-internasyonal na cruise ship. Ang ordinaryong tao ay nagpadala sa iyo ng isang pang-internasyonal na cruise ship.
Ang ordinaryong tao ay nagpadala sa iyo ng isang pang-internasyonal na cruise ship. Bam! 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 Nagpadala siya ng isa pang magkakasunod na internasyonal na cruise ship sa live broadcast ng Felicity. Tuwang-tuwa si Felicity na halos hindi siya makatayo. Ang lahat ng iba pang mga batang babae ay huminga din ng malalim sa oras na ito. Tuwang-tuwa na tanong ni Felicity, "Ordinary man, mahahanap kita ng kasintahan kung wala ka. Tayong lahat ay mula sa kagawaran ng wika pa rin. Maraming magagandang batang babae sa likuran ko, kaya bakit hindi mo sabihin sa akin kung sino ang interesado ka? Magagamit din ako." Sa katunayan, nagsisimulang magsisi si Felicity sa ginawa nitong live na broadcast sa harap ng napakaraming magagandang batang babae ngayon. Hindi niya nais na ibahagi ang kanyang potensyal na manliligaw sa iba pa, nakaramdam din siya ng labis na hindi komportable na pagbabahagi ng mayamang lalaki na ito sa iba pang mga batang babae. Sumulyap siya sa account ng taong ito at napagtanto niya na siya ay talagang isang kataas-taasang miyembro. Nangangahulugan ito na nag-recharge na siya ng kahit $100,000 sa kanyang live broadcast account. Iyon lang ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng icon ng pag-verify sa kanyang profile. Kung kaya niya talagang nais ni Felicity na gumawa ng isang pribadong live na broadcast para sa Ordinary Man. Gayunpaman, habang iniisip niya ito, naramdaman ni Felicity na maaari rin siyang makakuha ng maraming mga benepisyo mula sa pagkakaroon ng iba pang mga batang babae sa live na broadcast ngayon. Kaya, ordinaryong tao, ano sa palagay mo? Alin sa mga batang babae ang interesado ka? Nang asar na tanong ni Felicity. May kasintahan ba ang batang babae na nakatayo sa likuran mo? Sagot agad ng ordinaryong tao. Ang taong nakatayo sa likuran ng Felicity sa oras na ito ay walang iba kundi si Xavier. Bakit hindi ka gumawa ng hulaan, ordinaryong tao? Nagtatakang sagot ni Xavier. Ayaw niyang maging prangka sa kanyang sagot dahil alam niyang malamang nanunood pa rin si Yuri ng live na broadcast. Ang ordinaryong tao ay nagpadala sa iyo ng isang pang-internasyonal na cruise ship. Ang ordinaryong tao ay nagpadala sa iyo ng isang pang-internasyonal na cruise ship. Nagpadala ang ordinaryong tao ng isa pang magkakasunod na internasyonal na cruise ship sa live broadcast ng Felicity. Sa oras na ito, napansin ng pangkat ng pamamahala para sa live na broadcast platform ang live broadcast ni Felicity dahil sa 20 magkakasunod na international cruise ship. Sa makatuwid, mabilis na isinulong ng pangkat ng pamamahala ang live na pag-broadcast ng Felicity sa homepage. Parami ng kanilang mga kapareha sa universidad ang sumali sa live na broadcast sa oras na ito. Ang bilang ng mga manunood sa live na broadcast ng Felicity ay mabilis na lumampas sa higit sa 5,000 mga manunood. Sinabi ng ordinaryong tao pagkatapos, "Ayokong hulaan. Bakit hindi mo sabihin sa akin ang sagot ng direkta?" Huminga ng malalim si Xavier at namula ang mukha habang sinabi na, nais niyang magngisi ang kanyang mga ngipin at sabihin na wala siyang kasintahan. Si Felicity ay sobrang nagseselos sa oras na ito at mabilis niyang sinabi, "Oo, may boyfriend siya. Ang kasintahan niya ay si Yuri, na ngayon lang nagpadala sa akin ng mga rocket." Inis na inis si Xavier. Naisip ba ni Felicity na ang galing niya? Kapag siya ay bumalik sa kanyang dormitoryo, titingnan niya ang pagsisimula ng kanyang sariling live na broadcast sa hinaharap. Pagdating ng oras na iyon, malalaman nila kung sino ang may mas mataas na kasikatan noon. Ordinaryong tao, hahaha. Talagang naglakas loob siyang magpakitang gilas kapag nagpapadala lang siya ng isang rocket. Nga pala, ang bag na hawak mo sa iyong kamay ay tila nagkakahalaga ng maraming pera. Narinig ko na nagkakahalaga ito ng higit sa $50,000. Sa palagay ko ang lalaking nagbigay sa iyo ng bag ay ang tunay na bayani. Itinaas ni Felicity ang Hermes bag sa kanyang kamay bago niya sinabi, "Wow. Ordinaryong tao, masasabi mo talaga ang halaga ng bag na ito. Sa tingin mo maganda din ang bag na ito." Sinimulang ipakita ni Felicity ang bag sa harap ng kamera. Sa oras na ito, si Alice, na nakatayo sa tabi ni Felicity, ay mabilis na sumabog at sinabi, "Kapatid, sa palagay ko naiintindihan mo ang sitwasyon. Ang taong nagbigay sa aming kaibigan ng bag na ito ay hindi isang bayani. Siya ay isang kakulangan lamang mula sa iyong kagawaran ng wika." Hindi ito kinaya ni Alice nang may isang tao na talagang pumupuri kay Gerald sa pagiging bayani. Sa makatuwid, hindi niya namalayang humakbang upang ipaliwanag ang katotohanan. Paano kung malalaman mo sa hinaharap na ang taong nagbigay sa iyong kaibigan ng bag na iyon ay hindi talaga isang matuno? Paano kung malalaman mo na siya ay talagang isang napakamayaman at makapangyarihang tao? Ano ang gagawin mo pagkatapos? Hindi mo ba naisip na hindi tayo dapat humusga sa isang libro sa pamamagitan ng takip nito? Kaagad na nagsalita ang ordinaryong tao, sumagot si Alice, "Mukha kang napakahusay at matatag na tao, ngunit sinisiguro ko sa iyo na ang taong nagbigay sa aking kaibigan ng bag na ito ay tiyak na isang payat.
Tulad ng kung paano niya kayang bilhin ang bag na ito, talagang may isang mahabang kwento sa likod nito. Si Alice ay nagpatuloy sa pakikipag-chat sa ordinaryong tao na ito sa pamamagitan ng live broadcast. Gayunpaman, hindi niya alam kung bakit mayroon siyang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay parang napakatanda at matatag ng lalaking ito. Kahit na siya ay napakamayaman, tila hindi siya isang mapurol, ordinaryong pangalawang henerasyon na mayamang anak. Gusto ni Alice na magkaroon ng isang pagkakataon na makipagkita sa kanya. Ang ordinaryong tao ay nagpadala sa iyo ng isang pang-internasyonal na cruise ship. Ang ordinaryong tao ay nagpadala sa iyo ng isang pang-internasyonal na cruise ship. Ang ordinaryong tao ay nagpadala ng isa pang 5 magkakasunod na international cruise ship sa Felicity nang walang pag-aatubili. Nagulat ang lahat. Ordinaryong tao, gusto mo bang makipagpalitan ng numero sa akin? Maaari akong magbigay sa iyo ng isang pribadong live na broadcast araw-araw kung nais mo ako. Mabilis na sinabi ni Felicity habang nakatingin sa kamera. Gayunpaman, nang ang ordinaryong tao ay hindi tumugon pagkatapos ng mahabang panahon, tiningnan niya ang listahan ng mga manunood at napagtanto niya na naka-offline na siya. Napakalungkot ng pakiramdam ni Felicity. Gayunpaman, naibigay na niya sa kanya ang $25,000 ngayon. Hindi mapigilan ni Felicity na makaramdam ng kaunting kaba sa parehong oras. Marami sa mga batang babae ang na-download ang live na broadcast software sa kanilang mga telepono dahil nais nilang malaman ang mga detalye ng live na broadcast ni Gordinaryong man sa Felicity upang maaari silang makipag-chat ng pribado sa kanya. Kasama rito si Xavier sa male dormitory. Naririnig ni Gerald si Danny mula sa katabing dormitoryo na nagmumura sa mayayamang tao na ipinapakita ang kanyang kayamanan sa live na broadcast ni Felicity. Itinapon niya ang kanyang cellphone gamit ang isang mapait na ngiti sa labi. Oo naman, ang sinumang may mas maraming pera ay palaging magwawagi. Maaari niyang gawin ang anumang nais niya. Hahaha. Si Gerald ay ordinaryong tao. Nang makita ni Gerald sina Yuri at Danny na nangiinsulto at kinukutsa ang kanyang sariling mga kasama sa silid, agad niyang nag-recharge ng $150,000 sa kanyang live na broadcast account. Oo naman, pareho silang tumahimik sa sandaling lumitaw siya. Narinig ni Gerald na nagmumura pa rin si Danny mula sa silid na katabi, marahil dahil nasaktan ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Sa katunayan, sadyang sinubukan ni Gerald si Xavier ng mas maaga sa live broadcast. Katulad ng inaasahan niya, hindi man lang siya pinabayaan ni Xavier. Siya ay talagang isang materyalistang batang babae na puno ng kasakiman. Tuluyan ng sumuko si Gerald sa kanya. Dahil sa napagod na siya, nagpa siya si Gerald na matulog ulit. Kinabukasan, ang kanyang mga kasama sa kwarto ay umakyat sa dingding ng alas 5 ng umaga upang bumalik sa kanilang dormitoryo upang matulog dahil kailangan nilang dumalo sa klase ngayon. Nagsimula silang tumakbo patungo sa lecture hall kaagad pagkatapos nilang matapos ang kanilang agahan. Gerald, kuminto ka dyan. Aalis na sana si Gerald sa cafeteria, bigla niyang narinig ang boses ng isang batang babae na pinipigilan siyang umalis. Kabanata 15. Lumingon si Gerald kaagad pagkarinig niya ng boses ng dalaga. Nakita niya ang isang matangkad at patas na magandang batang babae na nakasuot ng masikip na maong na pinutol na pantalon at isang pares ng matangkad na takong na nakatayo sa likuran niya sa oras na ito. Nasa balakang ang kanyang mga kamay habang nakatingin kay Gerald na may pagmumukha sa mukha. Gerald, naiisip mo ba talaga na okay lang para sa iyo na umasa sa tulong ng estudyante sa mga unyon ng mga mag-aaral nang makabili ka talaga ng isang mamahaling produkto na nagkakahalaga ng $55,000 para sa iyong sarili? Hayaan mong may sasabihin ako sa iyo. Hindi ka namin isasama sa subsidy ng paaralan para sa susunod na taon. Malamig na sabi ng dalaga kay Gerald. Whitney, nakuha ni Gerald ang pera bilang gantimpala sa pag-save ng buhay ng batang babaeng iyon. Ang mga magulang ng batang babae ay binigyan siya ng card ng mamimili upang pasalamatan siya sa kanyang kabaitan. Bakit mo babawiin ang subsidyo ni Gerald? Sa palagay mo ba napakatindi mo dahil ka lang sa Pangulo ng Unyon ng mga mag-aaral? Ang Pangulo ng Unyon ng Mag-aaral ay sumulyap kay Harper na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha nang hindi sinabi. Ano naman ang gagawin nito sa iyo? Hindi mo ba alam na ang tanging dahilan kung bakit talaga makakatanggap si Gerald ng isang subsidy ng mag-aaral ay dahil lamang sa Unyon ng Mag-aaral? Ang dahilan kung bakit pinaglaban namin ng husto ang kanyang subsidy ay dahil alam namin na kailangan niya ng tulong. Gayunpaman, talagang bumili siya ng isang Hermes bag na nagkakahalaga ng $55,000 para sa kanyang sarili. Hindi mo ba narinig ang mga alingaw-ngaw na lahat ay kumakalat sa paligid ng paaralan ngayon? Nagdulot ka ng napakaseryosong pinsala sa unyon ng mag-aaral dahil sa iyong mga aksyon. Ang pagkilos na ito lamang ay sapat na para sa amin na bawiin ang iyong subsidyo. Sinulyapan ni Whitney si Gerald na may pagkasuklam sa mga mata.
Halatang alam ng lahat ang tungkol sa Hermes bag dahil sa live na broadcast ni Felicity kagabi. Bukod dito, si Whitney ay ang pangulo ng Union ng Mag-aaral na isa rin sa mga paboritong mag-aaral ng chancellor sa universidad. Si Whitney Jenkins ay nagmula sa isang kanais-nais na background ng pamilya at napakahusay din niya sa kanyang ginawa. Mahawak niya ang maraming mahihirap na sitwasyon at dahil siya ang pangulo ng Union ng mga mag-aaral, siya ang namamahala sa halos lahat ng mga kagawaran sa universidad. Ang lahat ng mga lektor at tagapagturo mula sa lahat ng iba't ibang mga kagawaran ay pamilyar sa kanya. Mayroon siyang mga tipikal na katangian ng isang pinuno at sa makatuwid, si Whitney ay walang pakialam sa isang tao na walang pera o kapangyarihan tulad ni Gerald. Gayunpaman, iginagalang niya ang katotohanan palaging naging masunurin si Gerald at handang gawin ang anumang hiniling niya sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit palagi niyang tinutulungan siya na makuha ang tulong sa bawat taon. Ang iba pang mahirap na mag-aaral sa universidad ay pawang ayaw kumilos bilang isang libreng manggagawa para kay Whitney upang makuha nila ang tulong na salapi. Ito rin ang dahilan kung bakit ayaw ni Harper kay Whitney. Gerald, bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang dapat nating gawin tungkol dito? Tanong ni Whitney habang nakatingin kay Gerald. Nakasimangot si Gerald. Upang maging matapat, hindi na niya kailangan umasa sa tulong na ibinigay ng Union ng Mag-aaral. Gayunpaman kahit na humarap sa kanya si Whitney, ang tulong na natanggap niya noong nakaraan ay dahil sa kanyang pagsisikap. Tinanong ni Gerald, kaya, ano ang gusto mo sa akin? Sige na nga. Dahil nagtatanong ka, sisiguraduhin kung maaari mong ipagpatuloy ang pagtanggap ng subsidy kung may ginawa ka para sa akin. Kung gagawin mo ito ng maayos, patatawarin kita para sa pinsala na nagawa mo sa reputasyon ng Union ng Mag-aaral. Ang tinutukoy ni Whitney ay ang katotohanan na lahat ay pinagagalitan si Gerald at tinawag siyang tanga dahil ginamit niya ang card ng mamimili upang bumili ng isang bag. Napuno ng pagkamuhi si Whitney habang iniisip niya ito. Paano ito napakahusay na napakaswerte? Bakit may magbibigay sa kanya ng isang Universal Global Supreme Shoppers Card na tulad nito? Bukod dito, binigyan pa ni Gerald ang iba pa ng $55,000 na Hermes bag bilang regalo sa kaarawan. $55,000. Kung ibigay niya ito sa kanya, mas magiging masaya siya, gayunpaman, hindi sinabi ni Gerald sa kanya at hindi man lang niya ito inisip. Kaya, nagpa siya si Whitney na turuan siya ng isang aralin sa pamamagitan ng paggamit ng tulong na salapi bilang isang bargaining chip. Ang lokong yun. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong ni Gerald na may kalmadong ekspresyon sa mukha. Napakasimple talaga. Ang Union ng Mag-aaral ay may gaganapin isang malaking kaganapan sa susunod na linggo at kailangan namin ng isang tao upang linisin ang venue. Sa makatuwid, nais kong linisin mo ang auditorium para sa amin. Kung gagawin mo iyan, ipagpatuloy kong tulungan kang mag-apply para sa iyong subsidy sa susunod na taon. Huwag mong sabihin na hindi kita hinahanap, Gerald. Sa palagay ko dapat laktawan mo lang ang klase ngayon. Naghanda na ako ng isang sulat para sa iyo. Wika ni Whitney habang itinapon niya ang peking sulat kay Gerald. Pagkatapos nito, tumalikod na siya at naglakad palayo na naka-high heels. Damn it! Ang babaeng iyon ay isang mapang api. Sinumpa kaagad ni Harper ng malakas. Ang kasama ni Gerald, galit na galit din si Benjamin sa oras na ito. Huwag kang mag-alala, Gerald. Sa palagay ko hindi mo dapat linisin ang auditorium. Alam mo ba kung gaano kalaki ang auditorium? Paano posible malinis ni Gerald ang venue ng mag-isa? Pumunta na lang tayo sa klase ngayon. Tinapik niya ng marahan ang balikat ni Gerald. Ngunit ano ang mangyayari sa subsidyo ni Gerald pagkatapos? Medyo nag-alala sa kanya ang mga kasama ni Gerald. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sa wakas ay pumalakpak si Harper ng kanyang mga kamay, okay lang. Bakit hindi tayo magtutungo sa auditorium upang tulungan si Gerald na linisin ang venue? Dahil marami sa atin, mas mabilis nating magagawa ito. Sige na nga, parang magang ideya iyan. Sabay tango ng mga kasama ni Gerald. Nakaramdam ng init sa kanyang puso si Gerald. Sa katunayan kahit na si Gerald ay nagdusa ng labis na kahihiyan sa universidad sa nagdaang 3 taon, siya ay napakamaasahin sa mabuti rin. Ito ay dahil nagawa niyang makilala ang isang pangkat na mga tao na maaari niyang tawagan sa kanyang mga kapatid dahil sa kanyang kahirapan. Ito ang mga kapatid na talagang nag-iisip ng kung ano ang makakabuti para sa kanya. Gayunpaman, hindi kailanman pinapayagan ni Gerald na sila ay maparusahan kasama niya. Upang maging matapat, talagang nais ni Gerald na sabihin sa kanila na siya ay talagang pangalawang henerasyon na mayamang anak. Gayunpaman, natatakot si Gerald na ang kanilang pagkakaibigan ay matatapos sa sandaling sinabi niya sa kanila ang totoo tungkol sa kanyang sarili. Naramdaman ni Gerald na ang pagkakaibigan at pag-aalala nila ang totoong yaman sa kanya at ayaw niyang mawala iyon. Kalimutan mo na. Maglilinis ako ng venue ng mag-isa. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na linisin ko rin ang auditorium ng mag-isa pa rin.
Bukod dito, lahat kayo ay hindi magiging kasing husay sa akin at sa palagay ko hindi ka masyadong makakatulong kahit na sumama ka sa akin. Matapos pag-isipan nito, nagpasya si Gerald na huwag nang isiwalat ang kanyang pagkakakilanlan. Sa makatuwid, kaya lamang niya itong tiisin pansamantala. Pagkatapos nito, tumungo si Gerald ng mag-isa sa auditorium. Gerald, bakit ang tagal mong pumunta dito? Sa palagay mo ba napakatindi mo dahil lamang sa bumili ka ng bagong bag? Sinimula ni Whitney ang pang-insulto kay Gerald kaagad nang siya ay pumasok sa auditorium. Hahaha. Lahat ng nag-eensayo para sa paparating na kaganapan sa auditorium ay tumawa nang marinig ang mga salita ni Whitney. Ito ay dahil maglalagay sila ng pagganap sa susunod na linggo. Sa makatuwid, nagpasya si Whitney na tanungin ang koponan mula sa Departamento ng Unyon ng mag-aaral na magsanay para sa kanilang pagganap dito. Huwag mong sabihin yan. Pagkatapos ng lahat, nakakaya niyang bumili ng isang bag na nagkakahalaga ng $55,000. Paano tayo makukumpara sa kanya? Oo, mas mabuti kang mag-ingat kapag nagsasalita, Pangulo. Kung hindi man maaaring maging isang mayaman at makapangyarihang tao si Gerald na maaaring magtapo ng pera sa iyong mukha. Napatingin ang grupo ng mga batang babae kay Gerald habang tumatawa sila ng malakas. Bukod dito, ang grupo ng mga lalaki ay nakatingin kay Gerald na may pagkainggit sa kanilang mga mukha. Sa katunayan, lahat sila ay nagseselos. Naiinggit sila sa swerte ni Gerald. Kung mayroon silang $55,000, maaari nilang bilhin ang bag at ibigay sa kanilang pangulo, si Whitney, sa halip. Napabingi ang tenga ni Gerald sa kanila at hindi man lang siya nag-abala na sumagot man lang. Pagkatapos nito, kumuha siya ng Wallace habang inihahanda niyang linisin ang kalat na naiwan nila. Umalis ka. Sa tingin mo ba ay isa kang mayaman at makapangyarihang tao ngayon? Sa oras na ito, isang matangkad at matipuno na batang lalaki ang lumapit habang itinulak niya si Gerald sa isang matigas na pamamaraan. Halos matamba si Gerald dahil sa kanya, syempre, alam ni Gerald kung sino ang bata. Ang kanyang pangalan ay Victor Wright at siya ay ang pangalawang pangulo ng Unyon ng Mag-aaral at kapitan din ng koponan ng basketball ng universidad. Ang kanyang pamilya ay nagdadalubhasa sa kalakalan at siya rin ay napakamayaman. Nag-ambag din siya ng patas na bahagi sa lahat ng kahihiyan na dinanas ni Gerald sa kanyang 3 taong buhay sa universidad. Victor, bakit ka nandito? Labis na nagulat si Whitney at sumigla kaagad pagkakita niya kay Victor. Ito ay dahil si Victor ay ang uri ng lalaki na interesado ni Whitney. Hindi lamang siya matangkad, gwapo, at mayaman, ngunit napakahusay din niyang manlalaro ng basketball. Siya ang uri ng batang lalaki na mahuhulog ang mga babae sa pag-ibig. Sa parehong oras, maraming mga batang babae mula sa gumaganap na koponan ang tumingin kay Victor habang medyo namula sila. Oh, nandito ako dahil maaga akong lumabas upang baguhin ang kotse ko ngayon, sagot ni Victor habang humihigop ng tubig. Kotse? Ano? Victor, bumili ka ba ng kotse? Nagtatakang nagtanong ang ilan sa mga batang babae. Hahaha. Oo, bumili ako ng Audi A6 para lang magamit ito sa kasiyahan. Sagot ni Victor habang chuckled. Wow! Lahat ng mga magagandang batang babae ay namangha sa oras na ito kahit si Whitney ay medyo naantig nang marinig niya ang kanyang mga salita. Ang iyong sasakyan ay domestic o na-import. Sa katunayan, hindi alintana kung ang kotse ay domestic o na-import dahil ang isang Audi A6 ay isang napakalakas na kotse. Na-import. Tinulungan ako ng kaibigan ng aking ama na makuha ito para sa $100,000 na mas mura. Hahaha, sagot ni Victor habang nakangiti. Sa oras na ito, may kakaibang ekspresyon sa mukha ni Whitney. Bukod dito, si Gerald, na nagwawalis ng sahig, ay hindi mapigil ang masalita ang kanilang pag-uusap nang marinig na pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga kotse. Noon pa man pinangarap ni Gerald na magkaroon ng sarili niyang kotse. Wala siyang pakialam sa tatak ng uri ng kotse basta ito ay isang kotse. Bakit ito ang kanyang panaginip? Ito ay dahil sa nakaraan, hindi kailanman makakayang bumili si Gerald ng kotse. Sa makatuwid, napakausisa niya habang nakikinig sa kanilang talakayan. Napaka-distract niya sa oras na ito, ni hindi niya namalaya na ang kanyang Wallace ay nagwawalis sa mga paa ng isang batang babae habang nakaupo ito sa rostrum. Namalayan lamang ni Gerald ang ginawa niya nang sumigaw ng malakas ang dalaga. Kabanata 16. Hindi sinasadyang inalis ni Gerald ang Wallace sa mga paa ng dalaga. Nakasuot siya ng isang pares ng puting sapatos at ang kanyang mga guya ay sobrang patas. Maingat din siyang nakikinig kay Victor habang pinag-uusapan ang kanyang kotse, ang buong atensyon nito sa mga sinabi ni Victor. Hindi inaasahan, tinanggal talaga ni Gerald ang maruming Wallace sa kanyang sapatos, pinahiran ang alikabok sa kanyang puting sapatos.
Hindi niya mapigil ang mapasigaw ng mapagtanto ang nangyayari, ang kanyang hiyawan ay hindi inaasahang nakakuha ng atensyon ni na Whitney, Victor, at ng iba pa na nasa auditorium sa oras na ito. Ano ang nangyayari, Mila? Nagmamadaling lumapit si Whitney bago niya tinanong si Mila na may pag-aalala ang mukha. Sumugod din agad si Victor kay Mila. Hindi, ayos lang ako. Wala namang problema. Inilagay ni Mila Smith ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tainga at naglabas siya ng basang wipe bago siya sumandal at sinubukang punasan ang alikabok mula sa kanyang sapatos. Gayunpaman sa mas maraming pagsisikap niyang punasan ang kanyang sapatos mas marumi ang nakuha nila. Nahumaling din si Mila sa kalinisan. Sa makatuwid hindi niya mapigil ang mapangiwi nang makita ang gulo sa kanyang puting sapatos. Gerald, nagawa mo ba iyon sa sapatos ni Mila? Tanong ni Whitney habang nakatingin kay Gerald. May malamig at agresibo siyang ekspresyon sa mukha. Bukod dito, galit na galit din si Victor sa oras na ito. Sampain mo, ikaw na tagay. Alam mo ba kung magkano ang gastos ng sapatos ni Mila? Hindi mo makakayang magbayad para rito. Pagkatapos nito, umusad si Victor bago niya hawakan si Gerald sa kanyang kwelyo. Hindi siya iyon. Nang makita ni Mila na bubugbugin na ni Victor si Gerald, mabilis siyang umusad upang mabigla siya. Sa katunayan, matagal nang binibigyang pansin ni Mila si Gerald. Pakiramdam niya ay ibang-iba siya ng tao kumpara sa iba. Bukod dito, masasabi niya na hindi siya nagmula sa isang mayamang background ng pamilya. Marahil iyon ang dahilan kung bakit palagi siyang binubuli ni Victor at ng natitirang mga lalaki, gayunpaman, sa kabila ng pagiging bully at kaiyahiya sa lahat ng oras, hindi nakita ni Mila ang kaunting hitsura ng pagiging mababa sa mga mata ni Gerald. Siya ay ganap na walang malasakit at ang katotohanan na siya ay mahirap ay tila hindi mag-abala sa kanya kahit kaunti. Palaging may isang mapagpakumbaba at taos-puso na mukha ni Gerald. Kahit na nais ni Mila na mawala ang kanyang galit, hindi niya kayang gawin ito. Sa makatuwid, mabilis na tumayo si Mila para kay Gerald nang makita niya na papatulan siya ni Victor. Huwag kang mag-alala, Mila. Dapat nating siguraduhin na mabayaran ka ng mga ito sa iyong sapatos. Sumagot si Victor sa isang masamang pamamaraan. Si Mila ay hindi mula sa kagawaran ng wika, ngunit siya ay isang mag-aaral mula sa Broadcasting at Media Department sa halip. Gayunpaman, naging kaibigan niya si Whitney mula pa noong sila ay bata pa at ang dahilan kung bakit siya napunta sa auditorium ngayon ay dahil gusto niyang magkaroon ng kasiyahan. Bagaman nagustuhan ni Victor si Whitney, lalo siyang naging interesado sa matalik niyang kaibigan, si Mila. Oh hindi na niya kailangang bayaran pa ako para sa sapatos. Babalik lang ako sa dormitoryo at magpapalit ng isa pang pares ng sapatos. Nagmamadaling sabi ni Mila. Bahagya din siyang tumango kay Gerald. Maswerte ka ngayon, anak. Sambit ni Victor habang nakatingin kay Gerald. Sa katunayan, natuwa si Victor na nakapag-arte siya bilang bayani sa harap ng dalawang magagandang batang babae ngayon. Nang makita niyang aalis na si Mila, mabilis siyang lumapit sa kanya. Nga pala, Mila, bakit hindi kami lumabas at sabay na kumain pagkatapos magpalit ka ng isang bagong pares ng sapatos? Kung sa bagay, lahat ay dapat pagod sa pag-e-ensayo ngayon. Prituhin ko ang lahat sa pagkain sa Orchard Gardens. Wow! Orchard Gardens. Narinig ko na masarap talaga ang fruit salad at steak doon pero mahal din ang kainan doon. Brother Victor, gusto ko ring sumama. Ang lahat ng mga batang babae ay nasasabik kaagad na sinabi ni Victor na bibilhan niya si Mila ng pagkain sa Orchard Gardens. Oo naman. Sagot ni Victor habang nakayakap ang mga kamay. Sa oras na ito, hinawakan ni Whitney ang kamay ni Mila bago siya ngumiti at sinabi, Mila, maghihintay kami sa ibaba ng iyong dormitoryo para sa iyo. Sa katunayan, masasabi ni Gerald na si Mila ay hindi nais na pumunta sa lahat, gayunpaman, masasabi ni Mila na tuwang-tuwa ang lahat na pumunta roon at si Victor ay nagkaroon lamang ng sagupaan kay Gerald dahil sa kanya. Sa makatuwid, hindi niya mapigilan ang sarili na tanggihan ang kanyang paanyaya. Bahagyang tumango si Mila. O sige, magmamaneho ako. Kita kayo dyan. Tuwang-tuwa si Victor na ang kanyang diskarte na itanong kay Mila ay tila nagtagumpay. Sa makatuwid, sinulyapan niya si Gerald bago siya lumabas ng auditorium. Humarap si Whitney at tumingin kay Gerald bago niya sinabi, ano ang tinitingnan mo, Gerald? Talaga bang naiisip mo na inaanyayahan kang sumali sa amin din sa tanghalian? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang iyong subsidy ay hindi pa nakumpirma. Mas mabuti pang manatili ka at tiyaking linisin mo ng maayos ang auditorium na ito. Kung hindi man sisiguraduhin kung magtuturo sa iyo ng isang aralin sa pagbalik ko. Natahimik si Gerald habang patuloy na binabastos siya ni na Victor at Whitney bilang magkasabay. Sa katunayan, galit na galit siya sa oras na ito. Gayunpaman, alam niya na hindi siya makakakuha ng anupaman sa pagkawala ng kanyang galit at bibigyan lamang niya ng pagkakataong bugbugin siya.
Hindi talaga nakakaalam na humingi ng pambubugbog. Sa makatuwid, nagpasya si Gerald na pabayaan na lang niya ito. Halika, Mila. Tangkilikin natin ang pagsakay sa bagong Audi A6 ni Victor sa paglaon. Inailan ni Whitney si Mila palabas ng auditorium matapos masulyapan si Gerald na may kasuklam-suklam na ekspresyon sa mukha. Ang iba pang mga tao ay lumabas din sa labas ng auditorium sunod-sunod. Tiyak na hindi sila makakarating doon sa isang kotse kaya't hindi mapigilan ni Gerald na magtaka kung paano sila makakarating doon. Napaisip si Gerald sa sarili habang nililinis ang kalat na naiwan nila. Dapat ba kumuha siya ng sasakyan din? Nagpatuloy siya sa pag-iisip sa sarili. Nang matapos na maglinis si Gerald ng auditorium, halos tanghali na. Sa oras na ito, biglang nakatanggap si Gerald ng papasok na tawag sa telepono. Ito ay isang tawag sa telepono mula kay Harper, ang pinuno ng kanyang dormitory. Gerald, tapos ka na bang maglinis ng auditorium? Tumango si Gerald. Oo. Nababaliw na ba si Whitney? Napag-usapan na namin ang bagay na ito sa aming sarili at napagpasyahan namin na kung tatapangin niya ang pagtanggi sa iyong aplikasyon sa tulong na tulong, isasampa namin ang bagay na ito sa Chancellor. Nadama ni Gerald ang init sa kanyang puso nang sabihin niya, salamat sa pagtingin mo sa akin. Gerald, kung malaya ka, halika at samahan mo kami para sa tanghalian. Inimbitahan ni Harper si Gerald para mananghalian ngunit naririnig ni Gerald ang biglang pagbabago ng kanyang tono. Ito tunog na parang si Harper ay medyo nahihiya. Napakalapit ni Gerald kay Harper at natural niyang alam na may mali. Karaniwang napakalalaki ang lalaking ito kaya bakit parang nahihiya at nahihiya siya ngayon? May sasali pa ba sa atin ngayon? Hindi mapigil ang tanong ni Gerald na may pagod na ngiti sa labi. Bingo! Gerald, naaalala mo ba ang batang babae na nagngangalang Hailey na kasama ni Alice sa birthday party ni Noemi kagabi? Ang lahat ng mga batang babae mula sa mga dormitoryo ni Alice ay dumalo sa pagdiriwang ng kaarawan ni Naomi kagabi. Si Gerald ay may isang hindi malinaw na impression kay Hailey Ians. Siya ay may maikling buhok at siya ay tumingin napaka-cute at maliit. Gayunpaman, ang kanyang karakter at pagkatao ay katulad ni Alice. Patuloy niyang inilibot ang paningin kay Gerald kagabi kahit wala man lang siyang sinabi. Oo, alam ko kung sino siya. Bakit? Tinanong mo ba siya? Tanong ni Gerald na may gulat na ekspresyon sa mukha. Aba, babalik ako sa dormitoryo pagkatapos ng klase ngayon nang masagasaan ko siya. Nawala ang kanyang cellphone sa cafeteria at inalok kong tulungan siyang hanapin ito. Sa kasamaang palad, pamilyar ako sa ilan sa mga manggagawa sa cafeteria. Matapos suriin ang CCTV at tumingin sa paligid ng cafeteria, nakita namin sa wakas ang kanyang cellphone. Nadama ko na ito ay kapalaran dahil talagang interesado ako sa kanya nang makilala ko siya kagabi. Sa makatuwid, nagtamo ako ng lakas ng loob na tanungin siya para sa tanghalian kasama ko at ng aking mga kaibigan ngayon. Pumayag naman siya kaagad. Si Harper ay labis na nasa sabik sa kabilang dulo ng linya. To be honest, Gerald was very happy for Harper nang marinig niya ang kanyang mga salita. Gayunpaman, talagang hindi gusto ni Gerald na lumabas kasama si Alice at ang kanyang mga kaibigan. Hindi niya talaga kinaya ang paglipat ng kanilang mga mata sa kanya. Magaling yan kuya. Pinabati kita ng lahat. Palalampasin ko lang ang tanghalian dahil ayokong maging isang bum-alya. Sagot ni Gerald habang tumatawa. Damn it. Paano mo ito nagawa sa akin, Gerald? Sumang-ayon na ang lahat ng aming mga kapatid na sumama sa akin. Bukod dito, nandyan din si Noemi ngayon. Mukhang magpapakilala si Naomi ng isang taong napakahalaga sa iyo ngayon. Kung sakaling sakupin mo ang oportunidad na ito at sulitin ang mga ito, maaari mong mabago ang iyong buhay sa isang iglap. Nag-aalala din si Harper kay Gerald. Isang napakahalagang tao. Hindi mapigilan ni Gerald na isipin ang sarili, damn it. Huwag sabihin sa akin na nandoon din si Alice ngayon. Kabanata 17. Hindi mailarawan ni Gerald ang damdaming naramdaman niya para kay Alice. Si Alice ay talagang maganda, at matikas, gayunpaman, talagang hindi kinaya ni Gerald ang kanyang ugali sapagkat hindi lamang siya gaanong masungit at mayabang ngunit mababa rin ang tingin niya sa mga mahirap. Hindi maintindihan ni Gerald ang iniisip ni Noemi. Paano niya maaaring balak na maitugma siya kay Alice? Sa makatuwid, ayaw talagang sumali sa kanila ni Gerald para sa tanghalian bago niya ginustong maging awkward ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi niya maaaring tanggihan ang taos-puso na paanyaya ni Harper dahil ayaw niyang pabayaan ang kanyang mga kapatid. Ang lugar na napagpasyahan nilang mag-lunch sa isang kanlurang restaurant na nagngangalang Bloodhaven. Naturally, Harper ay hindi kayang mag-host ng isang tanghalian sa anumang 5-star hotel na hindi katulad ng mga pangalawang henerasyon na mayamang anak tulad nina Danny o Yuri. Ang 6 na batang babae mula sa dormitoryo ni Alice ay dumating para sa tanghalian ngayon.
Bukod dito, ang 6 na tao mula sa dormitoryo ni Gerald ay sumama din kay Noemi. Gayunpaman, dahil hindi kasama ni Gerald ang natitirang mga lalaki sa dormitoryo, hindi siya pumunta sa lugar ng tanghalian kasama si Harper at ang natitirang mga lalaki. Sa palagay ko, Naomi, kailangan lang namin ang 5 batang lalaki mula sa dormitoryo ni Harper, ikaw, at kaming 6 na mula sa aking dormitoryo upang makapunta sa tanghalian. Ang pagkakaroon ng 12 kumain sa amin ay sapat na mabuti. Sambit ni Alice habang nakaupo siya sa kinauupuan niya habang iniinom ang kanyang katas. Ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita ay maliwanag. Sa katunayan, nagkaroon ng magandang impression si Alice kay Harper at naramdaman niya na siya rin ay isang napakatatag at napakahusay na tao. Gayunpaman, ang mga magulang ni Harper ay isang ordinaryong tao lamang na mga guro sa isang gitnang paaralan. Sa makatuwid, natural na hindi siya nakasalalay sa mga pamantayan ni Alice. Oo, sang-ayon ako kay Alice. Bakit ka sasabay sa amin ni Gerald sa pananghalian ngayon? Sa sandaling makita ko siya, nagsisimula na akong mag-isip tungkol sa lahat ng ginawa niya kagabi. Sobrang nakakaasar. Pabirong sabi din ni Hailey sa oras na ito. O sige, sige. Alice, Hailey, mangyaring ihinto ang poot kay Gerald. Alam mo bang talagang mabuting tao siya kung bibigyan mo siya ng pagkakataon at makilala mo siya? Sagot ni Noemi habang nakangiti. Oo, si Gerald ay talagang napakahusay na tao. Kaagad na sinabi ni Harper pagkatapos. Sa totoo lang kung siya ay talagang napakahusay na tao, hindi niya pinaupo ang 12 sa amin dito upang maghintay lang sa kanya mag-isa, hindi ba? Hindi mo ba naisip na tama ako, Hailey? Sambit ni Alice habang malamig na humilik. O tingnan mo, andito na si Gerald. Sa oras na ito tuwid na tumayo si Noemi habang kumakaway kay Gerald, sinenyasan siya na lumapit at sumama sa kanila sa mesa. Pasensya na sa huli. Kailangan kong bumalik sa dormitoryo upang gumawa ng isang mahalagang tawag sa telepono. May isang bagay na dapat kong harapin. Sambit ni Gerald habang nakangiti kay Naomi. Si Noemi ay nakaupo mismo sa tapat ni Alice sa oras na ito. Saglit na gumala ang kanyang mga mata bago siya tumayo at hinaila si Gerald sa kinauupuan niya at sinabing, Gerald, umupo ka rito. Alam ni Gerald ang sinusubukang gawin ni Noemi pa-impulse siyang naupo nang hindi masyadong pinag-isipan. Jack Ellen. Lumipat tayo ng upuan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng malamig na ekspresyon si Alice sa kanyang mukha nang tanungin niya ang isa sa kanyang mga kasintahan na palitan siya ng pwesto sa sandaling umupo na si Gerald sa harapan niya. Paumanhin, Alice. Ayokong lumipat ng pwesto sa iyo. Kung umupo ako sa tapat ng kawal na iyon, natatakot ako na ang mga taong hindi alam ang katotohanan ay hindi talaga maintindihan at isipin na siya ay aking kasintahan. Bakit? Hindi ka ba matutuwa kung boyfriend mo si Gerald? Maaari kanyang bilhan ng isang Hermes bag na nagkakahalaga ng $55,000. Hahaha. Oo, Jack Ellen. Dapat mong hawakan ang oportunidad na ito na ibinigay sa iyo. Si Jack Ellen Leigh ay isang napakagandang batang babae na interesado sa fashion at makeup dahil galing din siya sa isang mayamang pamilya, likas na hinamak din niya si Gerald. Nang marinig ni Jack Ellen na pinagtawanan siya ng mga kasama sa kwarto, mabilis siyang sumagot, kung sa palagay mo napakagaling ni Gerald, dapat mo lang siyang hilingin na maging kasintahan mo. Suko na ako. Sumuko ako. Ang mga magagandang batang babae ay tumigil sa pagbibiro sa lalong madaling marinig ang kanyang mga salita. Malinaw na napakasensitibo nila sa katotohanang maaaring sa wakas ay maging boyfriend nila si Gerald at tiyak na mabibiro sila noon. Sina Harper at Benjamin ay parehong inis nang marinig ang usapan ng mga batang babae. Gayunpaman, matatagalan lamang nila itong matiis. Pagkatapos nito, nagpa siya si Gerald na huwag umupo kasama si Alice. Naomi, halika at umupo ka rito. Sa gilid lang ako uupo. Hindi mapigilan ni Gerald na tumawa dahil sa traitor siya sa traitor ng lahat ng magagandang dalagang ito. Kahit na siya ay isang pangalawang henerasyong mayaman na bata tulad ng iba, ang paggamot na natanggap niya mula sa lahat ng magagandang batang babae ay lubos na naiiba. Napakaraming mga assets ni Gerald sa ilalim ng kanyang pangalan, ngunit bakit hindi siya mapaboran ng mga magagandang batang babae? Naisip ni Gerald ang tungkol sa paggamit ng pera upang mapagtagumpayan ang mga batang babae ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Napagpasyahan ni Gerald na tumabi na lang. Talagang nais ni Naomi na ayusin at matanggal ang hindi pagkakaintindihan nina Alice at Gerald dahil ramdam talaga niya na makakagawa sila ng isang mabuting mag-asawa. Bukod dito pareho silang matalik na kaibigan. Alice. Sa oras na ito, biglang tumunog ang isang boses ng isang lalaki. Isang matangkad at gwapong batang lalaki na may suot na branded na damit mula ulo hanggang paa ang lumapit sa kanilang mesa at tiningnan niya si Alice na may gulat na ekspresyon sa mga mata. Ikaw ba si Quinton Ziegler? Natigilan din si Alice.
Hinawakan niya ang buhok niya bago siya tumayo na may matamis at kaaya-ayang ngiti sa mukha. Opo, Alice. Hindi na kita nakita sa loob ng higit sa 2 taon at talagang mas lalo kang gumaganda. Halos hindi kita makilala, sagot ni Quinten habang nakangiti. Nga pala Quinten, hindi ka ba pinapunta ng tatay mo sa ibang bansa upang mag-aral? Kailan ka umuwi? Bumalik ako 2 araw na ang nakakaraan at nagtatanong lang ako sa paligid para sa iyong impormasyon sa pakikipag-ugnay. Siya nga pala, nagawa mo bang malutas ang insidente na napunta ka sa Emperor Karaoke Bar? Tumawag sa akin ang aming kamag-aral sa high school na si Desmond at sinabi sa akin na nagkagulo ka roon. Sinabi ni Quinten na may nababahala na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa oras na ito, tinakpan ni Alice ang kanyang bibig sa pagkabigla. Ang mga kasama sa kwarto ni Alice ay dumating din sa isang biglaang napagtanto. Quinten, ikaw ba ang tumulong sa amin na malutas ang isyo kagabi? Labis na nagulat si Alice. Sa katunayan, nais talaga ni Quinten na tulungan si Alice sa kagabi at hiniling pa niya sa kanyang ama na tawagan ang manager ng karaoke bar na si Flynn. Gayunpaman, hindi kinuha ni Flynn ang telepono. Nang marinig ni Quinten na tinanong siya ni Alice kung siya ang nagresolba sa bagay na ito para sa kanila, hindi niya masyadong iniisip ito. Sa halip, tumanggo lamang siya habang sinabi niya, sa gayon, hiniling ko sa aking ama na tulungan akong harapin ito. Si Alice ay nakaramdam ng labis na pagmamalaki at tuwa sa oras na ito. Ang mga kababaihan ay palaging ang mga may pinakapagmamataas at walang kabuluhan. Sa ngayon, naramdaman ni Alice na parang lahat ng kanyang pag-aalinlangan ay nalimas na. Napag-alaman na ang taong tumulong sa kanila upang malutas ang problema ay hindi si Nigel o kahit sino pa na kanilang nakipag-ugnay kagabi. Sa halip, ang kanyang kaibigang pagkabata, si Quinten, ay talagang siya ang nakapagpakalma kay Brother Flynn at hinayaan siyang iwaksi ang mga pinsala para sa kanila. Dati talaga ay malapit si Alice kay Quinten dahil sa pagkakaibigan ng kanilang mga ama. Gayunpaman, habang lumalaki at lumalaki ang negosyo ng pamilya ni Quinten, nagpa siya ang kanyang ama na ipadala siya sa ibang bansa upang mapalago ang kanyang pag-aaral. Naturally, pareho na silang hindi na nakakontak pagkatapos niyang umalis. Hindi inaasahan, talagang nagawa sa kanya ni Quinten ang isang malaking pabor sa lalong madaling bumalik siya sa bansa. Bukod dito, walang pag-aalinlangan si Alice na ang pamilya Ziegler ay tiyak na makitungo sa isang tulad ni Flynn. Quinten, maraming salamat sa ginawa mo para sa akin. Talagang napakasaya at nagpapasalamat ni Alice. Nang makita ni Gerald kung gaano nagpapasalamat si Alice kay Quinten, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkabalisa. Kanina lang niya tinanggal si Nigel ngunit ang mga bunga ng kanyang tagumpay ay ninakaw ng taong ito na nagngangalang Quinten. Talagang nais ni Gerald na sabihin sa kanila na siya ang tumulong sa kanila upang malutas ang isyo kagabi. Siya ang nagluwas sa kanila sa sitwasyong iyon. Gayunpaman, alam niya na mas makakaramtan at hamakin lamang siya ni Alice kung magsalita siya ngayon. Sa makatuwid, nagpa siya si Gerald na manahimik na lamang dahil ayaw niyang makipagtalo sa isa pang pagtatalo kay Alice. Akala niya ay pabayaan na lang niya. Narito ako upang dumalo sa isang birthday party na inayos ng isa sa aking mga kaibigan sa high school. Ang birthday party ay gaganapin sa itaas. Alice, bababa ako at makikipag-chat muli sa iyo pagkatapos magbigay ng toast sa aking kaibigan. Maaari mo ring ipakilala sa akin ang iyong mga kaibigan sa ibang pagkakataon. Pagkatapos nito, ngumiti si Quinten at bahagyang yumuko habang tinitingnan ang lahat ng magagandang batang babae bago siya humingi ng paumanhin tulad ng isang ginoo. Wow! Ang gwapo talaga niya. Alice, paano mo siya nakilala? Alice, may girlfriend ba siya? Si Jack Ellen at ang iba pang mga batang babae ay napakausisa sa oras na ito. Ipinagmamalaki ni Alice na sumagot, si Quinten ay talagang isang kamanghamanghang tao. Alam mo ba ang mga Southern Food Industries? Iyon ang negosyo ng kanyang pamilya at sila ay isang tycoon sa industriya ng pagkain. Wow! Ang Southern Food Industries ay isang pampublikong nakalista na kumpanya at na-rate ito bilang isa sa mga nangungunang kumpanya sa Mayberry City. Talagang hindi ka panipaniwala. Ang lahat ng mga batang babae ay nagsimulang talakayin ang bagay na ito sa kanilang sarili. Hindi ba nabanggit sa balita na ang Southern Food Industries ay kasalukuyang nakaharap sa mga isyu sa kapital at pampinansyal? Tahimik na nakikinig si Gerald sa kanilang pag-uusap ngunit nang marinig ang kanilang pag-uusap gusto niyang magambag sa paksa. Kaagad na nagsalita siya, ang paligid ng mesa ay naging malamig sa loob ng ilang segundo. Sa oras na ito, pinandilatan ni Alice si Gerald ng may galit na ekspresyon sa mukha. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba karaniwan sa mga malalaking negosyo at industriya na harapin ang mga kapital at problemang pampinansyal? Bakit ka nagseselos? Ang ilang mga tao ay ganito lang.
Naiinggit sila at naiinggit sa iba at sinasamantala nila ang bawat pagkakataon na ma-target ang kanilang kahinaan at pagkukulang upang mabawasan sila. Nakakadiri talaga ang mga ganoong tao. Sumagot si Jack Ellen sa isang mapanirang pamamaraan. Ang pangungusap ni Gerald ay halos nagsimula ng gyera. Alice. Sa kasamaang palad, si Quentin at isa sa kanyang mga kamag-aral ay nagsimulang maglakad sa hagdan sa oras na ito. Kabanata 18. Alice, para kang nasa masamang pakiramdam. May problema ba? Tanong ni Quentin habang naglalakad sa hagdan gamit ang mga kamay sa kanyang bulsa. Naramdaman ni Quentin na medyo naantig ang kanyang puso nang makita niya si Alice na mukhang mas maganda pa kaysa sa kanya noong 2 taon. Mabuti na lang ako. Medyo naiinis lang ako sa ilang mga tao. Sumulyap tuloy si Alice kay Gerald na may malamig na ekspresyon sa mukha. Sakto. Paano mo ma-spout ang kalokohan nang hindi mo nalalaman ang iyong sariling lugar? Tila kinaiinisan din ni Jack Ellen at ng iba pang mga batang babae si Gerald. Lahat sila ay nakatingin kay Gerald na may matalas na ekspresyon sa mukha. Tumingin si Quentin kay Gerald. Nang pumasok siya sa restaurant kanina, tila napansin niya na hindi na nasama si Alice kay Gerald. Gayunpaman, pagkababa ng hagdan, mukhang hindi nasisiyahan si Alice at hindi nasama si Gerald. Posible ba na ang batang ito ay nasa isang hindi siguradong relasyon kay Alice? Hahaha, hindi iyon posible. Alam ni Quentin kaagad nang tumingin siya sa sangkap ni Gerald, ang kabuoang presyo ng lahat ng kanyang damit ay hindi hihigit sa $30. Paano marahil si Alice ay nasa isang hindi siguradong relasyon sa isang tulad niya? Mayroon bang hindi pagkakaunawaan sa inyong dalawa? Bakit hindi mo na lang ito pag-usapan? Lahat kayo ay magkaklase kaya dapat subukang makisama ang bawat isa. Ngumiti si Quentin ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Gerald sa oras na ito. Kumusta kaibigan ko? Ang pangalan ko ay Quentin. Nagagalak akong makilala ka. Pagkatapos nito, iniunat ni Quentin ang kanyang kamay upang makipagkamay kay Gerald na inilalantad ang isang gintong relong Rolex sa kanyang kamay. Ang gintong Rolex na relo ay pambihira sa unang tingin at lahat ng mga batang babae ay nakatitig sa kanya na may paghanga sa kanilang mga mukha. Nasabi kaagad ni Gerald na si Quentin ay hindi taos-puso at may masamang hangarin siya sa halip. Nang makikipagkamay na siya kay Gerald, biglang nagtanong si Quentin na may sorpresang ekspresyon sa mukha, "Wow! Kaibigan ko, saan galing ang t-shirt mo? Hindi ko pa nakita ang tatak na ito dati. Sa palagay mo ba kasi kagagaling ko lang galing sa ibang bansa?" Nakatitig si Quentin kay Gerald habang gumagawa ng panga ng pagbagsak ng panga sa kanyang mukha at ang labi nito ay bahagyang umikot habang nakangisi kay Gerald. Nais ni Quentin na mapabilib si Alice at masasabi niya na napakasamang relasyon ni Alice kay Gerald. Kaya, maaari niya ring talunin ang batang ito ng ilang mga salita. Hahaha. Ito ay isang ordinaryong tatak lamang. Hindi balak ni Gerald na pumili ng pagtatalo kay Quentin. Hindi siya mapakali sa isang tulad ni Quentin. Sa totoo lang, balak na ni Gerald na bumili ng damit gamit ang Universal Global Supreme Shoppers Card na ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid. Gayunpaman, naramdaman niya na ang pinakamaliit na pagkonsumo ng $50,000 ay medyo labis na labis. Oh, totoo ba ito mula sa isang ordinaryong tatak? Siya nga pala, Harold, nakita mo na ba ang tatak na ito dati mula nang palagi kang nasa bansa? Tumalikod si Quentin at tiningnan ang kanyang kaklase. Ang lalaking nagngangalang Harold ay may blonde na buhok at naging abala siya sa pagtitig sa lahat ng magagandang batang babae, mula Alice hanggang Hailey hanggang Jack Ellen. Alam agad ni Harold kung ano ang ibig sabihin ni Quentin nang tanungin niya ito ng tanong. Pagkatapos nito, umiling si Harold bago siya ngumiti at sinabi, hindi ko pa nakikita ang tatak na ito dati. Gusto mo bang tingnan ko ito sa internet? Pareho silang nagpatuloy sa kanilang talakayan sa isang seryosong pamamaraan. Sa katunayan, masasabi ng lahat na sinusubukan lang nilang bagyin si Gerald. Gayunpaman, hindi naman mukhang nahihiya si Gerald. Sa oras na ito, si Alice at ang iba pang mga batang babae ay may nasiyahan na ekspresyon sa kanilang mga mukha habang tinitingnan nila si Gerald. Hahaha, naglilingkod sa kanya ng tama para sa pagiging naiinggit kay Quentin. Ngayon napapanood na natin ang ibang tao na kinukutsa siya dahil sa pagiging mahirap. Sambit ni Jack Ellen habang tumatawa. Kung tutuusin, kagagaling lamang ni Quentin sa bansa pagkatapos ng pag-aaral sa ibang bansa. Paano pa man may kukumpara sa kanya si Gerald? Sinabi din ni Alice sa mahinang boses. Malinaw na alam ni Alice na kinutya ni Quentin at pinahihirapan si Gerald dahil sa kanya. Gayunpaman, ginagawa niya ito sa isang hindi direktang paraan kumpara kay Danny, ipinapahiwatig niya ito nang hindi tinuturo ang mga daliri kay Gerald. Napasaya nito kay Alice nang maramdaman niya na si Quentin ay isang napakamatalinong tao. Quentin, ipakilala kita sa aking mga kaibigan.
Matapos ang sulyap kay Gerald, mabilis na ipinakilala ni Alice si Quinten sa lahat ng tao sa paligid ng mesa. Pagkatapos nito, ipinakilala din ni Quinten si Harold kay Alice at sa kanyang mga kaibigan. Ang pamilya ni Harold ay nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking mga akademya sa pagsasanay sa Mayberry City. Pareho silang naupo sa mesa at natural na nakaupo si Quinten sa tapat ni Alice. Sa kabilang banda, tila naging interesado si Harold kina Jack Ellen at Hailey. Ang mga batang babae ay patuloy na nakatingin kina Quinten at Harold habang nagpatuloy sa pakikipag-chat. Ang orihinal na tema ng tanghalian ngayon ay dapat na pagbuo ng isang relasyon sa pagitan ng Harper at Hailey. Sa kasamaang palad, biglang binago ng presensya ni Quinten ang lahat at ito ay nakaramdam ng kaunting kalungkutan kay Harper. Maaari ring sabihin ni Gerald na medyo nababagabag si Harper. Hindi niya ito basta-basta maaaring baliwalain at panoorin dahil napabayon ang kanyang kapatid. Sa kabutihang palad, handa na si Gerald sa ganitong klaseng sitwasyon. Bago umalis sa dormitoryo, tumawag na si Gerald kay Zach, ang manager ng Wayfair Mountain Entertainment. Sinabi niya sa kanya na nais niyang magdala ng ilang mga kaibigan doon ngayon at hiniling niya kay Zach na gawin ang mga kinakailangang kaayusan para sa kanya. Ayaw niyang mawala ng mukha si Harper sa harapan ni Hailey ngayon. Bukod dito, alam ni Gerald na palaging nais ni Noemi na bisitahin ang Wayfair Mountain Entertainment. Nang malaman ni Harold na inimbitahan ni Harper si Hailey para sa tanghalian ngayon, sinimulan niyang tanungin si Harper ng lahat ng uri ng mga katanungan. Patuloy niyang tinanong si Harper tungkol sa pinagmulan ng kanyang pamilya at trabaho ng kanyang mga magulang. Sa madaling salita, hindi siya tuwirang nagtanong kay Harper kung siya ay mayaman. Talagang nais ni Gerald na ilabas ang katotohanan na nakaayos na siya para sa pangkat na pumunta sa Wayfair Mountain Entertainment pagkatapos ng tanghalian. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Quinten, nga pala, may narinig ako nang bumalik ako sa bansa. Narinig ko na nalugi ang pamilyang Fisher at nawala na sa kanila ang Grand Marshal Restaurant na pagmamayari nila sa Mayberry Commercial Street. Dating kaibigan ang tatay ko sa tatay ni Nigel na si Adam Fisher. Sinusubukan ko siyang bilhin sa Grand Marshal Restaurant. Bahagyang kumaibot ang mga talukap ng mata ni Alice sa oras na ito. Siyempre, alam nila ang lahat ng nangyari kay Nigel at sa pamilyang Fisher. Ito ay dahil nasa tabi nila si Nigel nang maglakad ang lahat. Nang marinig ng mga batang babae na si Quinten ay nagpaplano na sakupin ang Grand Marshal Restaurant, hindi nila maiwasang makaramdam ng labis na pagkasabik. Mabilis nilang napagpasyahan na maging mabuting kaibigan ni Quinten. Tumango ng bahagya si Alice bago niya sinabi. Oo, alam natin ang tungkol sa nangyari kay Nigel at sa kanyang pamilya. Narinig namin na nasaktan niya ang isang napaka-maimpluwensyang tao sa Mayberry City at iyon ang dahilan kung bakit nalugi ang buong negosyo ng kanyang pamilya sa isang gabi. Palaging umaasa ang pamilyang Fisher sa mga kita na kanilang nakuha mula sa Grand Marshal Restaurant sa Mayberry Commercial Street, kaya nagtataka talaga ako kung ano ang gagawin nila ngayon na napipilitan silang bawiin agad ang kanilang pagbabahagi. Napanood ni Quinten ang kasiyahan habang ang lahat ng mga batang babae ay nakatingin sa kanya na may paghanga sa kanilang mga mata. Sarap ng atensyon. Tumango siya bago niya sinabi, aba, sumasang-ayon sa akin ang aking ama at nais niyang sakupin din ang restaurant. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat ang komersyal na halaga ng anumang mga negosyo o tindahan sa Mayberry Commercial Street. Hanggat maaari kang magbukas ng isang negosyo doon, tiyak na makakakuha ka ng pera tulad ng tubig na tumatakbo. Nabanggit din ng aking ama na mayroong isang napakaing randy at marangyang manor doon na may isang mainit na bukal sa loob. Wayfair Mountain Entertainment. Tuwang-tuwa ang lahat nang marinig ang pagbanggit ng manor kasama ang mga hot spring. Tumango si Quinten at ngumiti bago niya sinabi, mayroon ka bang naruroon doon? Nang tanungin ni Quinten ang katanungang ito, biglang naalala ni Alice kung gaano sila napahiya noong nakaraang gabi. Gayunpaman, ayaw niyang itago ang katotohanan kay Quinten. Sa makatuwid, mabilis niyang sinabi sa kanya ang tungkol sa lahat ng nangyari. Matapos makinig sa kanyang paliwanag, ngumiti si Quinten bago sinabi niya, sa totoo lang, hindi ko talaga inaasahan na gagawa ng kalokohan si Nigel sa kanyang sarili. Alice, dahil hindi ka nakapagpunta sa Wayfair Mountain Entertainment sa huling pagkakataon, maaari kitang dalhin doon ngayon. Kailangan ko lang tawagan ang aking ama. Grabe. Ikaw ang pinakamagaling, kapatid Quinten. Kaakit-akit na sinabi ni Jack Ellen. Siyempre seryoso ako. Bigyan mo ako ng isang minuto, tatawag ako sa tatay ko ngayon. Pagkatapos nito, inilabas ni Quinten ang kanyang cellphone bago siya tumawag sa kanyang ama. Matapos ipaliwanag ang sitwasyon sa kanyang ama, agad na binaba ni Quinten ang telepono. Dapat ba tayong magtungo doon? Natatakot ako na magkakaroon sila ng mas maraming mga bisita sa hapon. Kung ang lugar ay masikip, walang magagawa ang aking ama para sa amin noon.
Sige. Oo naman. Ang lahat ng mga batang babae ay higit pa sa handang umalis sa ngayon. Sige kung ganun pupunta ako at isasama ang mga kotse kay Harold. Mag-iiwan kami sa dalawang sasakyan. Sinabi ni Quinton habang naghahanda na siya upang kunin ang sasakyan kasama si Harold. Ngunit Quinton, mayroong 7 mga batang babae kaya't sapat na para sa amin ang dalawang kotse, ngunit paano ang tungkol sa kanila? Tanong ni Alice habang nakaturo kay Harper at sa natitirang mga lalaki. Tumingin si Quinton kay Harper bago siya magtanong, hindi ka ba nagmaneho dito? Umiling si Harper at naramdaman niyang napahiya siya sa oras na ito. Kalimutan mo na, hindi kami sasali sa inyo. Nakaramdam ng sobrang komportable si Noemi na mahuli siya sa gitna. Sa makatuwid sinabi niya, bueno kung hindi sila pupunta, sa gayon ayokong pumunta din. Ayaw ni Gerald na mailagay si Noemi sa isang matigas na pwesto sa bawat oras. Alam niya na talagang gusto niyang pumunta at suriin ang Wayfair Mountain Entertainment. Sa makatuwid, mabilis niyang sinabi, Noemi, maaari mo munang magpatuloy sa iba pa sa kanila. Sasamahan ka namin mamaya. Kung sa bagay, umorder na kami ng isang mesa na puno ng pinggan. Sa katunayan, sadyang sinabi ni Gerald ang mga salitang iyon at tina-target niya sina Alice at Hailey sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, ginagamot sila ni Harper ng tanghalian ngayon at nag-order na siya ng isang mesa na puno ng pinggan ngunit aalis na sila nang hindi kumukuha kahit isang kagat. Naramdaman ni Gerald na parang hindi nila sineryoso si Harper. Dahil sa pagiging sensitibo sa kanya, narinig agad ni Alice ang paghamak sa kanyang tinig nang marinig niya ang kanyang mga salita. Mabilis siyang sumagot, hahaha. Darating ka at sasali ka sa amin mamaya. Sa tingin mo ba ay makakapasok ka sa Wayfair Mountain Entertainment nang wala si Quinton? Bukod dito, bakit ka nakakainis? Isang mesa lamang na puno ng pinggan. Gusto mo bang magbayad ako para sa pagkain kung gayon? Nagmamadali na kinaway ni Harper ang kamay bago sinabi, hindi, pwede na lang kayong umalis muna. Makikita kita mamaya, Hailey. Sumulyap si Harper kay Hailey. Talagang hiniling niya na makita siya mamaya ngunit alam niyang tama si Alice. Paano sila makakapasok sa Wayfair Mountain Entertainment sa paglaon? Pagkatapos nito, umalis si Alice at ang natitirang mga batang babae kasama sina Quinton at Harold. Natutuwa lang si Harper na ang sitwasyon ay hindi napunta sa kakulaitan tulad ng kagabi. Gayunpaman pagkatapos na umalis ang mga batang babae, naramdaman ni Harper na parang wala na siyang ganang kumain. Nakaramdam siya ng labis na panghihina ng loob sa oras na ito. Harper, huwag kang panghinaan ng loob. Sinabi ko na pupunta kami sa manor at sisiguraduhin kung gagawin namin ito. Magtiwala ka lang sa akin. Inalo ni Gerald si Harper habang tinatapik ito ng marahan sa balikat. Mapait na ngumiti si Harper bago niya sinabi, alam kong mabuti ang ibig mong sabihin, Gerald. Kalimutan mo na kain na lang tayo at mag-enjoy sa pagkain bago tayo bumalik sa dormitoryo upang matulog pagkatapos nito. Alam ni Gerald na simpleng iniisip ni Harper na nagmamatigas siya, ngumiti siya dahil alam niyang hindi na siya maaaring maging low-key tulad ng gusto niya. Ito ay dahil alam niya na sa karamihan ng oras, si Harper at ang natitirang mga kasama niya sa silid ay pinagtatawanan at pinahiya dahil sa kanya. Labis na naguluhan din si Gerald sa sitwasyong ito. Sa makatuwid, inilabas ni Gerald ang kanyang cellphone bago siya tumawag kay Zack. Zack, magtutungo ako sa Wayfair Mountain Entertainment kasama ang aking mga kaibigan sa paglaon. Kung maginhawa para sa iyo, maaari kang magpadala ng 2 kotse dito upang kunin ako. Si Zack ay napakamagalang sa kabilang dulo ng linya. Siyempre, G. Crawford. Kahit ano para sa iyo. Maaari mo bang ipadala sa akin ang iyong lokasyon? Ibinigay ni Gerald kay Zack ang kanyang kinalalagyan sa telepono bago niya binaba agad ang telepono. Nagulat na napatingin si Harper kay Gerald. Damn it, Gerald. Sino ang tawagan mo lang? Panipi. Kabanata 19 na alam ni Harper na si Gerald ay isang napakamatapat na tao kahit na siya ay maaaring maging isang maliit na walang kabuluhan minsan. Bukod dito, alam niya na hindi magpapatuloy si Gerald sa pagsisinungaling sa kanyang sariling mga kapatid pagkatapos na umalis ang natitirang mga batang babae. Gayunpaman, hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. May kakayahan ba talaga si Gerald na dalhin sila sa Wayfair Mountain Entertainment? Paano ito magiging posible? Ngumiti si Gerald kaagad nang marinig ang tanong ni Harper. Malalaman niya mamaya. Excuse me, sirs. Magpapatuloy ba kayong lahat sa pagkain dito? Sa oras na ito, isang magandang waitress ang lumapit sa kanilang mesa habang tinanong niya sila sa isang magalang na pamamaraan. Kahit na nagsasalita siya sa isang napakamagalang na pamamaraan, hindi niya maitago ang paghamak na nararamdaman niya sa kanyang puso. Tikas na alam niya kung sino ang magbabayad ng singil ngayon.
Gayunpaman, nasaksihan din niya ang lahat ng nangyari kanina at alam niyang lahat ng magagandang batang babae ay dinala nina Quentin at Harold. Sa parehong oras, ang ibang mga tao na kumakain sa restaurant sa oras na ito ay nakatingin din kina Gerald, Harold, at sa natitirang mga lalaki habang pinagtatawanan sila. Ang sitwasyon na nakasalamuhan nila ay katulad ng pagnanakaw sa kanilang mga kasintahan sa publiko. Iyon din ang dahilan kung bakit dumating ang magandang waitress upang tanungin sila kung nais nilang ipagpatuloy ang pagtamasa ng kanilang pagkain doon. Hindi, ibalot mo na lang lahat sa amin ang pagkain. Dadalhin natin ito sa Wayfair Mountain Entertainment upang masiyahan sa pagkain doon mamaya. Kitang-kita ni Gerald ang paghamak sa kanyang mga mata. Paano niya papayagan ang Harper na magpatuloy sa pagkain sa restaurant na ito sa ngayon? Gayunpaman, naramdaman niya na talagang nakakaawa na sayangin ang lahat ng pagkain sa mesa. Halos tumawa ang magandang waitress at ang mga tao sa paligid nila nang marinig nila ang sinabi ni Gerald. Ang taong ito ba ay tanga? Sino sa palagay mo ikaw? Talagang nais mong aipak ang iyong pagkain mula sa restaurant na ito upang dalhin sa Wayfair Mountain Entertainment bilang hapunan sa halip. Hindi ba niya alam na naghahain din ng pagkain si Wayfair Mountain Entertainment? Hahaha. Sa palagay ko sinusubukan nilang isave ang kanilang sariling pagmamataas dahil ang natitirang mga batang babae ay umalis na kasama ang iba pang dalawang lalaki kanina. Hahaha, sa palagay ko ang mga mag-aaral sa kolehiyo sa ngayon ay talagang wala ng hiya. Maaari lamang silang magyabang dahil sa pagmamataas. Ang mga tao sa paligid nila ay nagpatuloy sa pagbiro sa kanila. Hindi mapigilan ni Harper na ibaba ang kanyang ulo sa hiya. Inilibot ng waitress ang kanyang mga mata bago siya sumulyap kay Gerald at sinabi, "Sige na. Sa kasong iyon, maaari bang malaman ko kung alin sa inyo ang mag-aayos ng panukalang batas ngayon?" Ako, ayusin ko kaagad ang singil, nagmamadali na sagot ni Harper. Ang mga pinggan sa mesa ay madaling gastos ng higit sa $800 ngayon. Iyon ay magiging higit sa 80% ng mga gastos sa pamumuhay ni Harper para sa buwan. Kinuha ni Gerald ang mga plastic bag mula sa waitress habang sinisimulan niya ang pag-iimpake ng pagkain sa mesa. Kahit na ang lahat ng mga customer ay pinagtatawanan sila sa ngayon, hindi siya inabala. Sob. Sa oras na ito, biglang nag-drive ng 3 mga mamahaling kotse sa restaurant. Matapos nito, tumigil ang 3 marangyang sasakyan at pumarada sa harap mismo ng restaurant. Wow! 3 Rolls-Royce Phantoms. Damn! Sino ang hindi kapanipaniwala? Ang isa sa mga sasakyang iyon ay nagkakahalaga ng halos $1.2 milyong. O aking Diyos! Tingnan mo ang plaka ng kotse. Ang plaka para sa lahat ng 3 mga marangyang kotse ay $689. Ang bilang na iyon lamang ay nagkakahalaga ng ilang daang libong dolyar na. Ang bawat tao sa restaurant ay hindi mapigil ang tumingin sa labas ng restaurant at maging ang waitress ay natigilan sa oras na ito. Kung ang may-ari ng mga mamahaling kotse ay kakain sa restaurant, tatakbo siya upang salubungin siya ngayon upang makamit niya ang pabor sa kanya. Mabilis na inayos ng waitress ang kanyang damit bago siya humakbang patungo sa pinto. Nais niyang makita kung ang may-ari ay papasok para kumain. Sa oras na ito, 3 tao ang lumabas sa kotse. Ang 3 lalaking ito ay nakasuot ng mga itim na suit at lahat sila ay nakasuot ng salaming pang-araw at mga headset ng Bluetooth sa kanilang tainga. Talagang mukha silang mga tanod na karaniwang nakikita sa isang pelikula. Ang kapaligiran ay napaka-solemn sa oras na ito. Mga Ginoo, maaari ko bang tanungin kung sumugod ang magandang waitress upang batiin kaagad sila? Gayunpaman, hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanya ang 3 lalaki at simpleng lakad lang sila kay Gerald na abala sa pag-iimpake ng pagkain sa oras na ito. Ginoo, Crawford. Ang 3 tanod ay binati si Gerald habang sila ay gumagalang na yumuko sa isang 90° na anggulo. Ano? G. Crawford. Ang mga tanod ay tumutukoy sa batang hanggal na ito bilang si G. Crawford. Nagulat ang lahat sa restaurant. Si Harper at ang iba pang mga lalaki ay lalong nagulat sa oras na ito. Ano ang nangyayari? Talagang napakahusay ni Gerald. Sa oras na ito, sa wakas ay natapos na ni Gerald ang pag-empake ng lahat ng pagkain. Guys, bakit hindi tayo sumakay sa mga kotse upang makapunta kami sa manor ngayon? Ginoo. Crawford, mangyaring dalhin namin ang pagkain para sa iyo. Tumakbo ang mga tanod bago nila kinuha ang nakapak na pagkain sa kamay ni Gerald. Sinundan ni Harper at ng natitirang mga lalaki si Gerald palabas ng restaurant na parang nangangarap sila ng isang panaginip. Ginoo. Crawford, mangyaring dahan-daang maglakad. Mapatla ang mukha ng magandang waitress sa oras na ito at binati niya si Gerald sa isang magalang habang si Gerald ay simpleng tumango. Sa parehong oras, nakaramdam siya ng kaunting kahihiyan. Hindi talaga siya sanay sa mga taong nakatingin sa kanya.
Ang ilan sa kanila ay mabilis na sumakay sa mga marangyang kotse habang papunta sa manor. Habang papunta doon, hindi mapigilan ni Harper na tanungin si Gerald tungkol sa sitwasyon. Gerald, ito, ano ang nangyayari? Naramdaman ni Gerald na maaga pa para sa kanya upang ibunyag ang lahat sa kanila. Sa makatuwid, simpleng sinabi niya, kapatid na Harper, tiyak na ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat sa lalong madaling panahon. Tandaan lamang na magkakapatid tayo at kung ano man ang mangyari sa iyo ay lagi kong magiging negosyo. Sisiguraduhin kung hindi ka mawawala ng mukha ngayon. Tumango si Harper at hindi na siya nagtanong kay Gerald. Pagkatapos ng isang maikling biyahe, sa wakas nakarating sila sa manor. Sa una, binigyan din ng tungkulin ang mga tanod na dalhin si Gerald at ang kanyang mga kaibigan at tiyakin na masisiyahan sila sa lahat ng pagkain at aliwan sa Wayfair Mountain Entertainment. Gayunpaman, alam ni Gerald na si Harper at ang natitirang mga lalaki ay hindi maaaring palayain at tangkilikin ang kanilang mga sarili kasama ang mga tanod sa paligid. Sa katunayan, maging si Gerald ay hindi komportable sa mga tanod sa paligid. Sa makatuwid, sa sandaling makarating sila sa harap ng pasukan, tinanong ni Gerald ang mga bodyguard na ihulog sila at sinabi niya sa kanila na nais nilang mag-ikot sa manor at magsaya sa kanilang sarili. Champagne. Gerald, sobrang galing mo talaga. Hindi ako makapaniwala na talagang nakapasok tayo sa manor ngayon. Tuwang-tuwa si Benjamin nang maglakad-lakad sila sa paligid ng manor. Aba, kilala ko ang boss dito. Kaya, ano ang gusto ninyong gawin ngayon? Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong gawin. Sambit ni Gerald habang nakangiti. Gerald, ang boss na pinag-uusapan mo ang parehong tao na nagbigay sa iyo ng card ng shopper bago ito. Sa gayon, hulaan kung masasabi mo na ito ay naiugnay sa anumang paraan. Medyo totoo ito dahil ang kanyang kapatid na si Jessica, ang siyang nagbigay sa kanya ng mga card at siya rin ang nagpakilala sa kanya kay Zack. Tumango naman kaagad si Harper. Sa oras na ito, iniisip ng mga lalaki kung ano ang maaari nilang gawin sa manor. Napakalaki ng buong manor at saklaw nito ang kalahati ng bundok. Kahit na ang tanawin sa labas ng manor ay talagang maganda, walang kagiliw-giliw na gawin sa labas. Ang mga hot spring at ang lugar ng kainan ay sa katunayan ang pangunahing sentro ng aliwan sa manor. Dahil medyo pamilyar na si Gerald sa lugar, sinabi niya, kaya, magtungo tayo sa loob ng manor at maaari na tayong kumain bago ka masisiyahan sa mga hot spring. Gerald, nakita ko sa internet na karaniwang sinisingil nila kami sa pagpasok sa manor at paggamit ng mga hot spring, tama ba ako? Nagtanong si Benjamin dahil sa pag-uusisa sa oras na ito. Sa katunayan, masisiyahan na siya kung makakalaro lamang siya sa labas ng manor. Gayunpaman kung makapasok siya sa manor, iyon ay magiging isang karagdagang bonus. Huwag mag-alala tungkol dito. Ngumiti si Gerald. Kahit na ang kanyang kapatid na babae ang nagbukas ng manor na ito, isa pa rin siya sa mga may-ari ng lugar na ito. Nagsimulang magpahinga ng kaunti ang lahat. Bukod dito, kailangan nilang dumaan sa isang kakaibang tulay bago sila makarating mula sa panlabas na paligid hanggang sa panloob na paligid. Nakita ni Gerald at ng mga lalaki si Alice at ang natitirang mga batang babae habang naglalakad sila papasok. Lahat sila ay kumukuha ng mga larawan ng kanilang sarili sa loob ng manor sa oras na ito. Tingnan mo, si Gerald at ang mga kasama nito. Paano nila napasok? Nagulat na sigaw ni Jack Ellen nang makita niya si Gerald at ang natitirang mga lalaki na naglalakad. Sa oras na ito, abala si Alice sa pakikipag-chat kay Quentin. Nang marinig niya ang mga salita ni Jack Ellen, kumunot ang noo ni Alice bago siya lumingon upang tingnan ang direksyon na nagmumula kay Gerald at mga kaibigan. Oo naman, sila talaga. Paano nila napasok? Nagtatakang tanong ni Alice. Kabanata 20. Sampain mo ito. Huwag sabihin sa akin na palihim silang lumusot. Si Harold ang nagsabi niyan. Nakatitig siya kay Gerald at sa natitirang mga lalaki na may kasuklam-suklam na ekspresyon sa mukha. Sa katunayan, ito ang parehong tanong na tumatakbo sa isip ng ilang mga batang babae ngayon. Pag-isipan lamang ito anong uri ng lugar ang Wayfair Mountain Entertainment. Posible ba para sa kahit sino na pumasok sa lugar na ito kahit kailan nila gusto? Kahit na ang isang mayaman at makapangyarihang gaya ni Quentin ay kailangang tawagan ang kanyang ama ng maraming beses bago tuluyang mailabas ng kanyang ama ang isang tao upang ayusin ang mga bagay at hilingin sa mga security guard na papayagan sila. Gayunpaman kahit na makapasok sila, maaari lamang silang manatili sa ang panlabas na paligid ng Wayfair Mountain Entertainment. O aking Diyos! Gaano kahihiyang ito kung talagang nakapasok sila dito? Oo, nakakahiya talaga yan. Kung malaman ng mga security guard ang tungkol sa kanila at mapagtanto na kilala nila tayo, hindi ba tayo mapapatalsik dito kasama sila? Ang mga batang babae ay tumingin kay Gerald na may isang mapanghamak na ekspresyon sa kanilang mga mukha habang sila ay nagbubulungan sa kanilang sarili sa isang balisa na pamamaraan.
Harper, paano ka nakapasok sa lugar na ito? Hindi nag-isip-isip si Hailey. Sa halip, simpleng lumakad siya patungo kay Harper at tinanong siya sa mahinang boses. Halatang nag-aalala siya para sa kanya. Pumasok kami sa pintuan. Sagot agad ni Gerald. Pagkatapos nito, tumango si Harper habang nakatingin kay Hailey. Hahaha, ang pangunahing pasukan. Sa palagay mo ang mga security guard ay talagang magiging bulag na iyon upang payagan kang dumaan sa harap na pasukan. Si Jack Ellen, na napakamot ng ulo sa oras na ito, sumigaw kaagad kay Gerald. Nangako siya na kung mapaulayos siya sa lugar na ito ngayon dahil kay Gerald, tiyak na bibigyan niya siya ng 10 sampal sa mukha niya. 10 malupit na sampal. Nag-aalala din si Alice tungkol sa mga kahihinatnan kung talagang lumusot si Gerald at ang kanyang mga kaibigan. Sa makatuwid, kumakbang siya at lumapit kay Gerald na may mahigpit na ekspresyon sa kanyang mukha habang sinabi niya, Gerald, sana ay masabi mo sa amin ang totoo ngayon. Kung talagang lumusot ka ngayon, mas mabuti na sabihin mo sa amin ng maaga upang matulungan kami ni Quentin na malaman ang isang solusyon. Oo, mangyaring huwag gawing masama ang sitwasyon para sa lahat. Dinagdag ni Quentin ang pangungusap na ito. Samantala, naisip ni Quentin sa kanyang sarili, bakit kakaiba ang mga kaibigan ni Alice. Nanahimik si Gerald habang pinapakinggan ang mga nagngangalit at walang sigaw na sigaw sa kanya. Pakiramdam niya ay walang magawa sa oras na ito. Malinaw na napasok siya sa pintuan at sinasabi niya sa kanila ang totoo ngayon. Ano ang inaasahan nilang sasabihin niya? Na siya ay gumapang sa pamamagitan ng isang butas ng aso. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Kung nais mo, dalhin kita sa manor at lahat tayo ay magkakasayahan. Maaari kaming kumain, tangkilikin ng isang bubble bath sa mainit na bukal, at tangkilikin ang lahat ng iba pang mga pasilidad dito. Sa katunayan, ang tanging dahilan lamang kung bakit inaalok ni Gerald na dalhin sila ay dahil lamang kay Noemi. Sa oras na ito, medyo nag-aalala din si Noemi para kay Gerald. Natatakot siyang mapasok sa gulo si Gerald dahil dito. Kahit na nag-aalok siya upang dalhin sila na may mabuting hangarin, lahat ay nakatingin sa kanya na para siyang isang idiot. Anong sinabi mo? Nais mo kaming dalhin sa manor. Alam mo ba kahit sino ka? Bakit hindi ka muna tumingin sa salamin? Hindi mo ba nakikita ang mga tanod na nakatayo sa labas ng manor? Galit na tanong ni Jack Ellen. Oo, mahirap na para sa isang tulad ni Quentin na dalhin kami sa manor at sa palagay mo nasa iyo talaga ito. Ang pangkat ng mga batang babae ay nagsimulang mag-chat sa kanilang sarili. 14 kami dito. Kahit na hindi natin pag-usapan ang halaga ng pagkain, ang pagpasok mismo sa hot spring ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $20,000. Bukod dito kung kakain kami sa manor, gastos sa amin ang hindi bababa sa 30 hanggang $40,000. Mas madali para sa akin na gawin ang mga kinakailangang kaayusan kung may mas kaunting mga tao dito ngayon ngunit medyo mahirap din para sa akin dahil marami sa atin. Napatingin si Quentin kay Gerald habang nakangiti ito ng Riley sa kanya. Hindi mapigilan ni Alice na makaramdam ng pakiramdam nang marinig niya na naisip na ni Quentin ang lahat para sa kanila. Pagkatapos nito, tiningnan ni Alice si Gerald na may walang magawang ekspresyon sa mukha habang sinasabi, kalimutan mo na. Bakit hindi tayo umalis ngayon at bumalik ulit sa susunod upang maiwasan na mapahiya kung mahuli sila? Hindi. Bakit tayo aalis dahil lamang sa kakulangan na ito? Oo. Sister Alice, bakit tayo dapat umalis? Narito na kami sa wakas at nais kong magpatuloy sa pagtingin sa paligid ng lugar. Lahat ng mga batang babae ay nakatingin kay Gerald na may galit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa katunayan, sinadya ni Alice na sabihin ang mga salitang iyon dahil nais niyang pilitin si Gerald na umalis. Gayunpaman sa oras na ito, si Gerald ay simpleng ngumiti ng mapait bago siya umiling at sinabi, kung nais mong sundin kami, maaari ka lamang sumama sa akin. Bahala ka talaga. Maaari mong gawin ang nais mo. Pagkatapos nito, tiningnan ni Gerald si Noemi bago niya sinabi, Noemi, may tiwala ka ba sa akin? Kung pinagkakatiwalaan mo ako, sundan mo lang ako at dadalhin kita sa manor. Ngumisi si Noemi nang tumango ito. Pagkatapos nito, pinangunahan ni Gerald ang ilan sa kanila sa tulay bago niya sila akayin sa panloob na paligid. Hahaha, maghintay ka lang at makita. Siguradong mahahabol si Gerald mamaya. Inaasahan kong hindi niya kami idamay at mapahiya. Sambit ni Jack Ellen habang nanunood ng tahimik. Ang lalaking iyon ay talagang walang kahihiyan sa lahat. Tumabi din si Quentin habang naghihintay siyang panoorin ang palabas. Gayunpaman sa susunod na segundo, nanlaki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala. Nauna nilang inakala na siguradong malalayas kaagad si Gerald. Gayunpaman, nagawa ni Gerald na makapasok sa manor. Bukod dito, ang grupo ng mga tanod ay gumalang din ng galang nang makita nila si Gerald. Anong nangyayari?
Tanong ni Quinten na may hindi makapaniwalang ekspresyon sa mukha, laking gulat ni Jack Ellen na wala siyang ibang magawa kundi ang itakip sa kamay ang bibig. Sa una siya ay nagagalak dahil inakala niyang tiyak na mabubugbog si Gerald. Gayunpaman, nakapasok si Gerald nang hindi nahaharap sa anumang problema man lang. Ang lahat ng mga magagandang batang babae ay may isang komplikado at komplikadong ekspresyon sa kanilang mga mukha at si Alice ay sa ganap na hindi makapaniwala sa ngayon. Sa katunayan, kung hindi niya nasaksihan ang sitwasyong ito sa kanyang sariling dalawang mata, hindi siya naniniwala na totoo ito. Sa kanyang mga mata, si Gerald ay palaging walang anuman kundi isang mahirap. Alam din niya na sinusubukan siya ni Naomi na buuin ang isang relasyon kay Gerald. Gayunpaman, mula nang maisip niyang binili ni Gerald si Noemi ng isang peking bag ng Hermes, mayroon na siyang masamang impresyon sa kanya at talagang hindi niya ito gusto. Akala niya siya ay isang nakakainis lamang na tagapayat. Ngunit ngayon, maaari na siyang lumabas at makalabas ng Wayfair Mountain Entertainment ayon sa gusto niya. Mahirap pa para kay Quinten na dalhin ang maraming tao sa manor. Alice, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Jack Ellen habang nakatitig kay Gerald at sa iba pa pagpasok nila sa manor. Sa oras na ito, sumulyap si Alice kina Quinten at Harold na nakatayo sa gilid na may isang nagtatanong na tingin sa kanyang mga mata. Dahil ang ama ni Quinten ay may kakayahang makitungo kay Flynn mula sa Emperor Karaoke Bar, naramdaman ni Alice na tiyak na makakapasok sila sa manor hanggat ang ama ni Quinten ay handang tumulong sa kanila. Si Quinten ay may isang napakapangit na ekspresyon ng kanyang mukha sa oras na ito. Tiyak na nadama nito na parang binigyan lamang siya ni Gerald ng dalawang sampal sa kanyang mukha. Kung nagawa ni Quinten na dalhin ang mga batang babae sa manor pagkatapos ay magkakapantay siya bilang si Gerald. Ang lahat ay maaayos pagkatapos. Ano pa ang magagawa niya? Nagpa siya si Quinten na tawagan muli ang kanyang ama. Ayaw niya talagang ipahiya ang sarili niya sa harap ni Alice ni ayaw niya itong magmura sa kanya. Sa makatuwid, mabilis na kinuha ni Quinten ang kanyang cellphone bago niya sinabi sa kanyang ama ang tungkol sa sitwasyon. Ang ama ni Quinten ay isa ring nagmamalasakit sa kanyang mukha at reputasyon. Nang marinig niya na may pumalo sa kanyang anak sa mga tuntunin ng pera, hindi na niya ito matiis. Sa makatuwid, ginawa niya ang lahat na makakaya niya upang matiyak na si Quinten ay maaaring makapasok sa manor kasama ang mga batang babae. Bukod dito, nangako pa siyang i-sponsor si Quinten ng $20,000 para sa kanyang paggasta ngayon upang hindi mawala ng mukha ang kanyang anak. Kahit na maraming pera, naramdaman ng ama ni Quinten na kinakailangan upang makatipid ng mukha. Hahaha, ano ang big deal? Halika na, Alice. Dadalhin ko ang lahat sa manor ngayon, sabi ni Quinten habang nakangisi. Sige, nakakamangha ka talaga, Quinten. Paano maihahalin tulad sa iyo ang isang matitipid? Si Jack Ellen at ang iba pang mga batang babae ay nagsaya rin para kay Quinten sa oras na ito. Ang presyo ng pagpasok para sa bawat tao ay $1,500 bawat isa, hindi kasama ang mga serbisyo sa hot spring, kainan, ginto, at anumang iba pang mga serbisyo. Ang bayad sa pagpasok para sa 8 sa kanila ay nagkakahalaga ng $12,000. So, paano kung may pasok sila ni Gerald? Sa palagay ko ang nagagawa lamang niya ay hayaan silang tumingin sa paligid. Maaari kong bayaran ang lahat upang makapunta sa bowling ngayon. Sina Quinten at Harold ay comandat sa isa't isa sapagkat naramdaman nila na sulit ang $12,000 na kanilang gugugol. Kung kailangan nila, magiging mas handa sila na gumastos ng hanggang $20,000 ngayon. Ang bowling ay dapat na ang pinakamurang aktibidad sa manor. Hindi bababasa, sigurado si Quinten na tiyak na magiging mas mura ito kaysa sa kainan doon. Lahat sila ay sumunod kay Quinten papunta sa manor. Ang panloob na paligid ng Wayfair Mountain Entertainment ay talagang ibang-iba sa panlabas na paligid. Ang lahat sa kanila ay nadama na parang sila ay umakyat sa isang bagong mundo. Hindi nakapagtataka kung bakit kahit na ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang mga tao mula sa iba pang mga lalawigan ay itinuring ang pagtatag na ito bilang isang paraiso. Talagang parang paraiso. Nagulat si Alice nang pumasok siya sa manor, ngunit maya-maya ay nagsimulang huminahon ng kaunti. Guys, tingnan mo. Ano yan? Sa oras na ito, natanto ni Jack Ellen na abala sa paglalagay ng kanyang makeup habang naghahanda siyang mag-selfie, na may isang matikas na atek sa itaas ng magandang hot spring na may talon sa harap. Ang ilang mga tao ay kumakain sa atek sa oras na ito. Ang nakapaligid na ambon ng tubig ay sumengga sa paligid nila, lumilikha ng isang epekto na mukhang bedeng ng bahaghari sa kanilang paligid. Ang bawat isa na nakatingala sa atek ay nadama na parang ang mga taong iyon ay kumakain sa ulap. Ito ay labis na napakarilag. Nakita din ni Alice na talagang maganda ito. Hindi niya mapigil ang mainggit dahil talagang hiniling niya na siya ang kumakain doon sa oras na ito. Iyan ba ang micro dining pavilion?
Oo, iyon ang micro dining pavilion. Sinabi ni Quinton sa inggit na tono. Quinton, magkano ang gastos upang makapasok at makakain sa micro dining pavilion? Napakaganda na ng tunog ng pangalan. Dapat talagang mahal, di ba? Tanong ni Jack Ellen habang nakatingin sa mga dalaga. Napakamahal. Hindi lang ito mahal. Alam mo ba kung magkano ang gastos upang makapasok at magamit ang micro dining pavilion na ito? Nagkakahalaga ito ng $45,000 hindi kasama ang mga presyo ng pagkain. Nagulat ang lahat nang marinig ang presyo. Nagkakahalaga ng $45,000 upang makapasok sa lugar na ito. Damn it. Bukod dito, alam pa ni Quinton ang tungkol sa lugar kaysa sa iba sa kanila. Bukod dito, kahit na mayroon kang pera, maaaring hindi ka kinakailangang kumain dito dahil kailangan mong magkaroon ng isang tiyak na pagkakakilanlan upang kumain dito. Tanging ang napakamayaman at makapangyarihan ang kayang tangkilikin ang kanilang mga hapunan dito. Nagulat si Alice sa oras na ito. Hoy, tignan mo dyan. Alice, Quinton, tingnan mo roon. Bakit pakiramdam ko parang ang mga taong iyon ay talagang kamukha ni Gerald at ng mga kasama niya? Matapos ang matagal na pagtitig sa grupo ng mga tao, naramdaman ni Jack Ellen na parang may mali. Tumango si Hailey bago sinabi, tama ka. Nakikita ko si Harper mula rito. Naramdaman ni Alice ang isang paghila sa kanyang puso habang sinusubukan niyang mailabas ang mga tao sa micro dining pavilion sa tabi ni Quinton at Harold. Sa masusing pagsisiyasat, napagtanto nila na kamukha talaga nito si Gerald at ang mga kasama sa silid. Imposible. Hindi makapaniwala si Alice sa sarili niyang mga mata. Paano maaaring magkaroon ng isang kakulangan upang maging doon? Ito ay ganap na imposible. Sing-sing, sing-sing, sing-sing. Doon lang nakatanggap si Alice ng tawag sa telepono. Ito ay isang tawag mula kay Noemi. Alice, bakit kayo nahuli ng huli? Ang lahat ng mga pinggan ay naihatid na. Nakikita kita. Tumingin sa itaas. Ang tanawin mula sa itaas dito ay talagang kamangha-mangha. Bakit hindi ka sumama at sumali sa amin? Nakita ni Alice si Noemi na nakatayo sa micro pavilion ng kainan habang hinihiling niya na dumating sila at sumali sa kanila sa lalong madaling panahon. O aking Diyos! Talagang si Gerald, Naomi, at ang natitirang mga lalaki. Ito, napanganga si Jack Ellen sa oras na ito. Hindi ito makapaniwala. Nagbago agad ang ekspresyon ng mukha ni Quinton at Harold. Tila parang hindi nila mapapaninggas ang kanilang mga ulo ngayon. Alice, umakyat na tayo ngayon. Hindi na makapaghintay si Jack Ellen. Ito ay sapagkat marami sa mga mayayaman at marangal na tao na nasa manor ay nakatingin sa kanila na may pagkainggit. Pakiramdam niya ay nasiyahan ako sa oras na ito. Kinagat ni Alice ng bahagya ang labi habang sinabi, oo. Umakyat na tayo. Kailangan niyang umakyat at tanungin si Gerald kung ano nga ba ang nangyayari. Kung hindi man tiyak na hindi siya makakatulog sa gabi. Si Harold ay tumingin kay Quinton na may isang nervyos na ekspresyon sa kanyang mukha habang sinabi niya, kapatid na Quinton, tila na ang manlalabos na iyon ay mas hindi ka panipaniwala kaysa sa inaakala namin na siya. Sa palagay ko dapat na lang tayo umalis sa halip na hominin pa siya. Natakot na si Harold dahil hindi niya inaasahan na ganito kalakas si Gerald. Malamig nang umuso si Quinton nang sinabi niya, damn it. Bakit ka takot sa kanya? Hindi ako naniniwala na ang mataba ay talagang maaaring maging napakalakas. Teryo na. Dapat nating umakyat at alamin kung ano ang nangyayari.